Isang buong lungsod ang nawawasak. Kahit mga missile ay walang epekto sa halimaw. At kung kailan tila nawala na ang lahat ng pag-asa, isang nag-iisang hunter ang bumaba mula sa langit na nababalot ng kidlat. Pero ang pinakanakakabilib na bahagi ay ang mandirigmang ito ay itinuring na pinakamahinang estudyante sa akademya hindi pa katagalan. Paano naging sapat ang lakas ng isang taong halos hindi man lang makatayo para harapin ang mga halimaw na kayang magpabagsak ng mga gusali? Manood hanggang dulo dahil sobrang nakakabaliw ang transformasyong ito. I like at mag-subscribe para suportahan ako. Simulan na natin ang video. Taong 2035, payapang pinagmamasdan ng lungsod ang paglubob ng araw na walang bakas ng gulo na magsisimula. Bigla na lang, isang grupo ng mga takot na sibilyan ang tumatakbo sa mga kalsada at panay ang lingon dahil sa gulat. Isang malaking pagsabog ang gumiba sa isang bahagi ng lungsod, nagpalipad ng mga labi ng gusali, habang desperadong sinusubukang tumakas ng lahat. May sumigaw na isa itong nakakatakot na demonyong unggoy at inutusan ang lahat na tumakbo. Pinaulanan ng mga sundalo ng bala ang halimaw, pero walang naging epekto ang kanilang mga armas at misile. Dali-daling tinawagan ng isa sa kanila ang Hunter Association. Hinugot ng halimaw ang isang buong gusali mula sa lupa at itinaas ito sa kanyang ulo, habang galit na umaatungal. Ilang saglit pa, ibinato nito ang gusali sa lungsod, sinira ang lahat ng madaanan nito. Dalawang lalaki ang takot na nanonood sa nakakakilabot na eksena hanggang sa itinuro ng isa sa kanila ang langit nang may mapansin siyang papalapit. Isang nakatalukbong na hunter ang bumaba mula sa itaas, nababalot ng nagkikislapang kidlat. Napagtanto ng mga tao na sa wakas ay ligtas na sila ngayong dumating na ang isang hunter. Nanggigil ang demonyong unggoy at ikinuyom ang mga kamao, galit sa presensya ng binata. Habang papalapit ang kamao ng halimaw sa kanya, may sumigaw sa hunter na ilabas na ang kanyang psionic power ng tuluyan at tapusin ang halimaw. Itinaas ng hunter ang kanyang espada at isang buhos ng kuryente ang namuo sa talim. Ito ang lightning strike technique. Tumalon siya papunta sa halimaw at pinakawalan ang kanyang huling pag-atake. Nababalot ng kidlat, tinapos ng binata ang laban sa isang tumpak na hiwa. Pagkatapos ay nag-flashback ang kwento. Noong Setyembre 6, 2035, isang asteroid na nagngangalang Wimless ang bumagsak sa mundo at lumubog sa karagatang Pasipiko. Ang pagbagsak ay nagdulot ng kaunting pinsala sa mga bansang nasa baybayin, ngunit ang cosmic radiation na inilabas ng pag-crash ay kumalat sa buong planeta sa loob lamang ng isang iglap. Mula sa sandaling iyon, nag-umpisang magmutate ang mga nilalang, bumukas ang mga nakatagong kaharian, at pumasok ang mundo sa panahon ng Great Cataclysm. Harap-harapan sa mga nagmutate na halimaw na ito, nadiskubre ng sangkatauhan ang isang uri ng cosmic energy na maaaring maabsorb ng katawan ng tao, at nagpapagising ng mga supernatural na kakayahan. Ang puwersang ito ay nakilala bilang psionic power. Bilang tugon sa banta na ito, nagkaisa ang mga bansa sa buong mundo upang buuin ang Federation of the Five Nations, at isinilang ang Beast Hunter Association. Simula noon, sinasanay na ng asosasyon ang mga mandirigmang umaabsorb ng psionic power pagkatapos ng cataclysm at pinapagising ang mga kakayahang kayang labanan ang mga nilalang na ito. Nangyayari ngayon ang kwento sa Leju City sa Leju Martial Arts University. Sa junior class, ipinakilala ng propesor ang paksa ng semester, ang kasaysayan ng Earth's cataclysm. Bigla na lang niyang inihampas ang kanyang kamay sa mesa at tinawag si Lin Zhao para tanungin kung nakatulog na naman ito. Sa tabi niya, siniko siya ng kaklase niyang si Shan para gisingin siya. Nagulantang si Lin Xiaoyo sa paggising at naging tampulan ng panlilibak habang pinagtatawanan siya ng kanyang mga kaklase. Sinasabing hinimatay na naman siya at nagtataka kung paano nakapasok sa eskwelahan ang isang tulad niya. Tumayo si Wu Jixing at tinawag siyang pabigat. Binalaan siya na huwag hilahin pababa ang klase sa kompetisyon sa susunod na buwan. Idinagdag pa ng isa pang estudyante na sa mga marka niya, dapat siyang sumuko na lang at maghanap ng trabaho. Ipinaalala ng pangatlo sa lahat na pinatulog ni Wang Rui mula sa Class E si Lin Xiaoyo gamit lang ang isang suntok sa nakaraang tournament, kaya naging ganap na kahiyahiya ito. Nakialam si Xia at sinabihan si Wu Jixing na tigilan na ang pambubuli sa kanya, ipinaliwanag na hindi sinasadya ni Lin Xiu na himatayin kundi mayroon siyang malalang sakit sa ulo. Tahimik na sinabi ni Lin Xiu sa kanya na huwag pansinin ang sinasabi ng iba. Inutusan ng propesor ang lahat na umupo at binalaan si Lin Xiu na umayos at huwag nang himatayin ulit sa afternoon training session. Sa kanyang isip, inihayag ni Lin Xiu na 2 taon na ang nakararaan, nagsimula siyang makaranas ng pananakit ng ulo na naging sanhi ng kanyang pagkawala ng malay, isang mild episode kada 3 araw at isang malala kada buwan. Dahil dito, unti-unting bumagsak ang kanyang pisikal na performance hanggang sa naging pabigat siya sa klase. Inamin niya na kung hindi dahil sa pambihirang likas na talento niya sa psionic, matagal na sana siyang napatalsik sa akademya. Hinimok siya na huwag pansinin ang iba at mag-focus sa paghahanda para sa kompetisyon sa susunod na buwan, sinisiguro sa kanya na magiging maayos din ang lahat. Tumango lang si Lin Xiu at sinabing alam na niya ito. Bigla na lang, may nakapukaw sa atensyon ni Lin Xiu at nanlaki ang kanyang mga mata.
Lumitaw ang mga kakaibang lumulutang na mensahe sa kanyang harapan, ipinapakitang nadadagdagan ang experience ng kanyang speed reading skill sa bawat linyang nababasa niya. Isang hindi pamilyar na boses ang nagpaliwanag na ang paglalaan ng mga puntos ay magpapalakas sa mga attribute at skill at ito ang pinakamabilis na paraan para malagpasan ang limitasyong dulot ng natural na talento. Isa pang notification ang lumitaw. Nag-level up ang speed reading at nakakuha siya ng isang potential point. Nalilito, napaisip si Linzayo kung ano ang mga mensaheng ito, bakit bigla siyang nakakakita ng experience sa kanyang sariling mga kakayahan, at paano nag-level up ang isa sa mga ito. Isang kumpletong status window ang lumitaw sa kanyang harapan, nagpapakita ng kanyang pangalan, mga potential point, lakas, bilis, pangangatawan, espiritu, at listahan ng mga skill kabilang ang hindi kumpletong psionic refinement method. Sinabi ng system na ang karaniwang konstitusyon ng isang malusob na lalaki ay 5. Tinanong ni Linzayo kung ano ba talaga ang mga potential point. Sumagot ang system na ang mga potential point ay pwedeng gamitin para mag-upgrade ng mga skill o magpataas ng mga attribute. Ipinaliwanag ni Linzayo na ang kumpletong psionic refinement method ay binubuo ng 7 volume, ngunit ang unang 2 lang ang itinuturo ng eskwelahan. Ibinunyag ng isang bagong notification na ang pag-unlock sa kumpletong bersyon ay nangangailangan lang ng 3 potential point. Nagulat si Linzayo nang mapagtanto niyang kadalasang kailangang sumali ng mga tao sa Hunter Association para matutunan ang buong pamamaraan, gayong pwede na niya itong makuha ngayon gamit lang ang ilang puntos. Napansin din ni Lin na pwedeng gamitin ang mga potential point para direktang taasan ang mga attribute. Naisip niya na kung tataasan niya ang kanyang constitution, baka tuluyan na siyang hindi maging pabigat sa klase. Nagdesisyon siyang gastusin ang punto sa constitution, na agad nagpataas nito mula 6 papuntang 7. Agad naramdaman ni Lin Xiao na gumaan ang kanyang katawan, naging mas kalmado ang kanyang paghinga, at luminaw ang kanyang paningin. Nakilala niya ang pakiramdam. Matagal na rin simula noong naramdaman niyang ganito siya kalusog. Tinapos ng propesor ang klase at pinaalalahanan ang lahat na maghandang mabuti para sa kompetisyon sa susunod na buwan. Sabay-sabay na sumagot ang mga estudyante. Sa cafeteria, inilabas ni siya ang kanyang inis dahil sumobra na naman si Wu Jixing. Pinaalalahanan niya si Lin Xiaoyo na pumangatlo siya sa entrance exam. At kung hindi lang nagsimula ang mga mahiwagang atake na yon pagkatapos, wala sanang sinuman ang makakapantay sa kanya. Sumagot si Lin Xiao na walang kwenta ang magalit sa isang tulad ni Wu Jixing. Noon din, lumapit si Wu Jixing at tinuya sila, tinanong kung sabay na naman ba silang kumakain. Binalaan niya si Zhao siya na mag-ingat, sinabing baka lalo siyang humina dahil sa pagtambay niya araw-araw kasama ang isang basura. Gumantisi siya at sinabing labas na siya roon. Nakatayo sa tabi ni Wu Jixing, sinamantala ng isa sa kanyang mga alipores ang pagkakataon para insultuhin si Lin Xiaoy, na sinasabing alam na nito kung ano siya at kusa na itong dapat mawala. Nagpatuloy si Wu Jixing sa pag-uutos na tigilan na ni Lin Xiaoy ang pagiging hadlang kay Zhao siya. Tumayo si Lin Xiaoy at kalmadong sumagot na hindi niya iniisip na naging pabigat siya sa kahit kanino. Mapangutyang tumawa si Wu Jixing at tinanong kung narinig ng lahat ang kalokohang iyon mula sa isang basura. Nakikitawa ang kanyang alipores, nagtatanong kung nananaginip pa ba si Lin Xiao. Pagkatapos ay hinamon ni Wu Jixing si Lin Xiao, sinabing kung siya mismo ang lalaban dito, maituturing iyong pambubuli. Sa halip, iminungkahi niya na labanan ni Lin Xiao ang kanyang alipores sa afternoon combat training. Ngumisi ang alipores, nagtatanong kung may lakas ba siya ng loob. Anong kaduwagan ng alipores na ito, para lang siyang loro na inuulit ang lahat ng sinasabi ng boss niya. Tiningnan siya ni Lin Xiao na may buo at di matitinag na kumpiyansa at tinanggap ang hamon ng walang pag-aalinlangan. Gulat na nagtanong si siya kung nasisiraan na ba siya ng bait habang napangiti naman si Wu Jixing sa tuwa ng masiguro ang laban. Pinag-uusapan na ng mga estudyante ang kapanapanabik na palabas na mangyayari mamayang hapon. Isa sa kanila ang nangutya pa kay Lin Xiao, binalaan ng basura na huwag magmakaawa sa kalagitnaan ng laban. Sa pag-aalala, tinanong ni siya kung bakit tinanggap niya ang ganoong kadelikadong hamon. Ipinaliwanag niyang ang alipores ni Wu Jixing na si Wu Yang ay kayang bumitaw ng mga suntok na higit sa 750 kilo ang lakas at pumasa na sa military martial arts qualification. Inamin niya na kahit siya ay baka hindi ito matalo. Sinabihan lang siya ni Lin Xiao na huwag mag-alala at ituloy ang pagkain. Samantala, pinag-uusapan na ng mga estudyante sa buong campus kung paano hinamon ni Lin Xiao si Wu Yang para sa laban sa hapon. Nagtataka kung nawala na ba siya sa sarili dahil medyo matagal na ring may galit sa kanya si Wu Yang. May naghula na pagsisisihan niya ito sa oras na bumagsak siya sa infirmary. Sa ibang bahagi ng campus, magkasabay na naglalakad ang 2 propesor. Sinabi ng isa sa kasamahan niyang si Wang Lan na malapit na ang training hall ng eskwelahan, at pumayag itong silipin ito. Pagkatapos ay hiniling niya na iabot ang mga profile ng nangungunang 3 estudyante ng eskwelahan. Sumagot ito na ang unang pwesto ay kay Zhuang Zhenyu ng Class A, habang ang ikalawang pwesto ay kay Ling Zhu ng Class E.
Mag-isa sa loob ng training room, paulit-ulit na sinusuntok ni Lin Zhao ang isang punching bag habang itinatala ng system ang karanasang nakuha niya sa kanyang martial arts skill pagkatapos ng bawat tira. Ipinapakita ng power meter ang 746, 8 kilo pa rin sa ibaba ng target na kailangan niyang maabot. Napagtanto ni Lin Zhao na ang kanyang lakas ay hindi pa rin lumalampas sa kinakailangang 750 kilo, kaya muli niyang sinuri ang kanyang status window. Lakas, liksi, pangangatawan, espiritu, at lahat ng kanyang mga kasanayan, kabilang ang hindi kumpletong psionic refinement method. Nagdesisyon siya na dapat niyang itaas ang lahat ng kanyang attributes sa hindi bababa sa 10 bago ang combat training sa hapon. Nagpatuloy siya sa pagsasanay ng walang tigil, nagpakawala ng mga suntok at sipasabag habang itinatala ng system ang karanasan para sa martial arts at footwork. Naisip niya na kailangan din niyang pataasin ang level ng psionic refinement method, martial arts, at footwork ng higit sa level 10. Sa ibang bahagi ng campus, 2 propesor ang nanonood ng training footage sa isang monitor. Sa pag-uusisa, nagtanong si Wang Lan kung sino ang estudyanteng iyon. Tiningnan ng kanyang kasamahan ang tablet at sumagot na yon ay si Lin Zhao na pumasok sa akademya bilang ikatlo sa pangkalahatan at una sa Class C. Ngunit ngayon ay nasa ika-382 sa buong taon at ika-36 sa kanyang klase, dahilan upang mapabilang siya sa 5 pinakamababang estudyante. May halong pagtataka, sinabi ni Wang Lan na pumasok siya bilang nangungunang estudyante sa kanyang klase at ngayon ay bumagsak sa pinakaibaba. Naisip niya na napaka-interesante nito. Sa training field, isang grupo ng mga estudyante ang nagtipon-tipon, nagulat sa hindi pangkaraniwang kaguluhang nangyayari sa Class C. May nagpaliwanag na ang pabigat sa klase ay napagod na rin sa wakas na mabuli at hinamon ang alalay ni Wu Jixing. Dahil sa kuryosidad, nakihalo sila sa karamihan upang panoorin ang sabupaan. Dumating ang class instructor at nagtanong kung sino ang tumawag sa head teacher. Galit na sumagot si siya na siya ang tumawag dahil kung walang nagsabi sa kanya, baka lumampas na sa limitasyon si Wu Yang at malubhang masaktan si Lin Zhao. Sumigaw si Wu Jixing kay Wu Yang na turuan ng leksyon ang basurang iyon. Mula sa karamihan, may mga nanunuksong boses na nagbibirong dapat mag-ingat si Wu Yang na huwag sirain ang mukha ni Lin Zhao dahil kung wala ito, hindi man lang siya makakapagtrabaho bilang escort pagkatapos. Tinuya siya ni Wu Yang, tinatanong kung iniisip na ba niya kung paano siya magmamakaawa para sa kanyang buhay. Suot ang isang kumpiyansang ngiti, sumagot si Lin Zhao na iniisip niya kung paano siya mananalo. Tumawa si Wu Yang, sinabing natatakot siya na baka aksidenteng mapatay niya ito. Sinabihan lang siya ni Lin Zhao na huwag nang magsayang ng oras at umatake na. Sumugod si Wu Yang kasabay ng unang suntok, sumisigaw na mamatay na si Lin Zhao. Halos hindi nakailag si Lin Zhao at dumaplis ang suntok sa gilid ng kanyang ulo. Nagulat si Wu Yang nang mapagtantong sumablay siya. Iginigiit niyang swerte lang iyon at hinamon si Lin Zhao na ilagan ang susunod na suntok. May kumpiyansang naiwasan din ito ni Lin Zhao. Sa mga manonood, may ilang nagulat na nagsabing nagiging interesante ang mga pangyayari at ang pinakamababang estudyante ay tila hindi naman kasing walang kwenta gaya ng inakala nila. May nagdagdag pa na magiging nakakabagot kung babagsak siya sa isang suntok lang. Muling sumugod si Wu Yang, sumisigaw upang tingnan kung ilang beses pa kayang patuloy na makaiwas ni Lin Zhao. Nagpakawala siya ng sunod-sunod na atake, ngunit walang kahirap-hirap na iniwasan ni Lin Zhao ang bawat isa rito. Isang manonood ang manghang-manghang nagkomento na nakakagulat ang husay ng bata, habang ang isa naman ay nagtanong kung dati pa ba naging ganoon kabilis ang kanyang footwork. Sa gitna ng karamihan, hindi makapaniwalang nanonood si Wu Jixing, iniisip kung ito ba talaga ang pabigat sa Class C na pinag-uusapan ng lahat. Umamin ang kaklase sa tabi niya na si Lin Zhao ay mas nakakabilib kaysa sa inaasahan niya. Lalong nalito si Wu Jixing, hindi maintindihan kung paanong naging posible ang lahat ng ito. Masayang nag-cheer si siya, sumisigaw na ipagpatuloy lang ni Lin Zhao. Sa tabi niya, nagtanong si Feng Wen kung gumagawa ba ito ng espesyal na pagsasanay. Nagtanong si siya kung bakit, at ipinaliwanag ni Feng Wen na napakagaling ng footwork ni Lin Zhao, kaya gusto niyang malaman kung anong uri ng pagsasanay ang ginagawa nito. Sumagot si Xia na wala siyang alam na anumang espesyal na pagsasanay, ngunit nabanggit ni Lin Xiao na nawala na ang kanyang mga sakit ng ulo. Mukhang nagulat si Feng Wen at nagtanong tungkol sa sakit ng ulo, at kinumpirma ito ni Xia. Nagpatuloy ang laban, at patuloy na iniiwasan ni Lin Xiao ang bawat combo na inihahagi sa kanya ni Wu Yang. Nagkomento ang mga manonood na ang binata ay mayroon din kahanga-hangang stamina, nagbibirong tila mas mukha siyang nagpapasyal ng aso. Pagod at galit na galit, hiniling ni Wu Yang na huminto sa pagtakbo si Lin Zhao at harapin siya ng harapan. Kalmadong sumagot si Lin Zhao na kung gusto ni Wu Yang na lumaban, kailangan muna siyang mahawakan nito. Sa sobrang galit, muling sumugod si Wu Yang nang may mas malakas na suntok, sinisigawan siyang tumigil sa pagiging mayabang. Sa pagkakataong ito, hindi umiwas si Zhao. Sinalo niya ang kamao ni Wu Yang ng isang kamay na nagpagulat dito ng lubos. Hawak pa rin ang suntok, umiti si Lin Zhao at sinabing dahil gusto ni Wu Yang ng direktang komprontasyon, mas mabuting huwag siyang sumuko kaagad.
Namilipit ang mukha ni Wuyang sa hindi makapaniwalang reaksyon. Panaginip lang siguro ito. Sa isang mabilis na galaw, nagpakawala si Lin Xiao ng suntok na puno ng enerhiya diretsyo sa kanya. Sa lakas ng epekto, tumilapon si Wuyang patawid sa malaking bahagi ng field. Naiwang walang inik ang mga manonood, nagkomentong ang suntok na iyon ay malamang na lumampas sa 800 kilo ng lakas. Nakahandusay sa lupa, umungol sa sakit si Wuyang habang nagtataka ang karamihan kung kailan naging ganoon kalakas si Lin. May nagreklamo na nagsinungaling ang mga estudyante mula sa Class C nang sabihin nilang siya ang pinakamasamang estudyante sa paaralan, habang ang isa naman ay nagtaka kung ano ang magiging katayuan niya kumpara sa isang tao na nasa ganoong level. Habang nanonood sa laban, nagkomento ang dalawang guro na ang paglabas ng lakas ni Lin ay bukod tangi rin. Napansin ng isa sa kanila na maayos naman ang teknike ng binata noon, kahit hindi ganoon ka-espesyal, at tila nakuha na rin niya ito sa wakas. Nagtanong ang isa kung ano ang ibig niyang sabihin sa noon, at ipinaliwanag ng kasamahan niya na dati ng isang nangangakong prospect si Lin Xiaoyo. Ngunit mismong ang katawan niya ang pumigil sa kanya simula nang magkaroon siya ng kakaibang sakit na nagdulot ng kanyang mga sakit ng ulo. Sa field, nanginginig si Wu Jixing habang nakakuyom ang kanyang mga kamao sa matinding galit. Galit siyang sumigaw sa kanyang kaibigan na bumangon. Tinuya siya ni Lin, nagtatanong kung hindi na ba niya kayang tumayo. Galit na tumayo si Wuyang at sumugod kay Lin Xiao ng isang flying kick, sumisigaw na hindi siya kailanman magpapatalo sa basurang tulad niya. Umiwas lang si Lin Xiao at nagpakawala ng isang atake, kaya umubo ng dugo si Yang. Kabilang sa mga manonood, ilang babae ang tahimik na nagkomento na tila nasa magkaibang antas na ang dalawa, at umamin ang isa sa kanila na mas gwapo si Lin Xiao kaysa sa dati ngayon. Masiglang sumang-ayon ang kanyang mga kaibigan, at nagtanong ang isa kung hindi ba sila natatakot na baka marinig sila ni Zhao siya. Sumagot ang isa pa na walang dahilan para mag-alala dahil magkababata lang ang dalawa at hindi magkasintahan. Balik sa laban, tiningnan ni Lin Xiao si Wuyang na nasa lupa pa rin at nagtanong kung gusto pa ba nitong magpatuloy. Nakaluhod, hinamon siya ni Wuyang na saluhin ang kanyang suntok, nang angakong ipapakita sa kanya kung ano ang hitsura ng totoong suntok. Kalmadong tinanggap ito ni Lin Xiao. Tumatawang sumugod si Wuyang, binabalaan siyang huwag magsisi sa huli at ibinuhos ang lahat ng kanyang lakas sa isang suntok habang sumisigaw na mamatay na si Lin Xiao. Inihanda ni Lin Xiao ang kanyang sarili at direktang sinalubong ang suntok ng hindi umaatras kahit isang hakbang. Nagsagupaan ang dalawa sa isang paligsahan ng lakas gamit ang isang suntok. Napasinghap sa gulat ang mga manonood, sumisigaw na sasaluhin niya talaga ang suntok ni Wuyang ng harapan, ang mismong Wuyang natanyag dahil sa kanyang mabibigat na kamao. Nang dumating ang epekto ng salpukan, si Wuyang ang tumilapon patalikod, sumisigaw sa sakit. Nanatiling matatag na nakatayo si Lin Xiao sa kanyang pwesto nang walang kahit anong bakas ng sugat. Habang hawak ang sariling braso, hindi makapaniwalang tinitigan siya ni Wuyang, tinatanong kung paanong biglang tumaas ng husto ang kanyang lakas. Ngumiti si Lin Xiao at sumagot sa pamamagitan ng pagtatanong kung kailan nakita ni Wuyang na ginamit niya ang kanyang buong lakas. Mula sa karamihan, namamangha ang mga estudyante sa kinalabasan, nagkokomentong nagpipigil lang si Lin Xiao sa buong panahong iyon at naging napakatanyag ng kanyang linya na kailangan nila itong isulat. Sumigaw ang iba na siya ay tila isang halimaw ngayon, nagtataka kung paano tinawag ng iba ang batang iyon bilang pinakamasamang estudyante sa Class C. Inutusan ng in-charge na guro si Wu Zi at ang iba pa na dalhin si Wuyang sa infirmary at sumunod agad sila. Nag-aalalang nagtanong si siya kung kailan pa naging ganoon kalakas si Lin Xiao. Sumagot siya na nangyari lang ito kamakailan nang mawala ang mga sakit niya sa ulo. Lumapit si Wu at tinuya siya, tinawag siyang basura muli. Walang babala siyang nagpakawala ng isang flying kick kay Lin Xiao habang sumigaw siksya bilang babala. Hinarang ni Lin Xiao ang sipa gamit ang kanyang braso at nagpakawala ng pagsabog ng enerhiya sa pagitan nilang dalawa ang kanilang pagkakabangga. Ngumiti nang may paghamak si Wu Jixing, nang uyang sinabi na tila lumakas na ng kaunti si Lin Xiao. Sinabihan niya si Lin Xiao na huwag magpadala sa emosyon, pinapaalala sa kanya na ang ranking tournament ay sa loob ng 2 linggo na at dapat silang maghintay at magmasid. Kalmadong sumagot si Lin Xiao na gagawin niya ito. Nagtanong si siya kung gusto na ba niyang mamatay, binalaan siyang kayang talunin ni Wu Jixing ang 10 uyang gamit ang isang kamay. Napabuntong hinina na lang si Lin Xiao. Sa kanyang sarili, kinikilala niya na maayos ang lahat dahil alam niya ang kanyang sariling mga limitasyon. Dahil lang hindi niya matalo si Wu Jixing ngayon, ay hindi nangangahulugang hindi niya pa rin ito magagawa sa loob ng 2 linggo. Gayunpaman, inamin niya na malayo pa rin siya sa level ni Wu Jixing dahil ang sipang iyon ay hindi man lang malapit sa paggamit ng buong lakas ng isa pang lalaki. Nagmungkahi si Lin Xiao na kumuha ng makakain sa cafeteria, at kinuha ni siya ang pagkakataon para magtanong kung paano niya sinanay ang ganoong kahanga-hangang footwork. Pagkaraan ng gabing iyon, pagbalik sa dormitoryo, ibinulong ni Lin Xiao na mahabang kwento yon. Sa gitna ng isang video call, tinanong niya ang kanyang ina kung bakit siya nito pinapatigil muli sa pag-aaral.
Sumagot ang ina niya na masyadong mahina ang kanyang kalusugan dahil sa sakit na nagdudulot ng kanyang mga sakit ng ulo. Nagmakaawa itong huwag nang pilitin ang sarili na maging isang hunter. Tinitiyak sa kanya na makakahanap ito ng paraan upang bayaran ng mag-isa ang matrikula ng kanyang kapatid na babae sa kolehiyo. Ibinunyag ni Linzio na nawala na ang kanyang mga sakit sa ulo. Nagulat siya at nagtanong kung talagang naglaho ang mga ito. Sa tuwa, sinabi niya na hindi na siya hinihimatay at mabilis na niyang napapalakas ang kanyang kapangyarihan, kaya pwede na siyang maging hunter. Nag-aalala, tinanong siya ng kanyang ina kung bakit niya pa rin ipinipilit ito dahil napakadelikado ang maging hunter at ayaw nitong itaya niya ang kanyang buhay. Nangako si Linzio na magiging isa siyang hunter at ang pinakamalakas sa buong mundo tulad ng kanyang ama. Malungkot na nakiusap ang kanyang ina na huwag na niya itong pag-usapan. Wala raw siyang pakialam kahit pa siya ang maging pinakamalakas na hunter sa mundo. Gusto lang niyang manatiling malusog at ligtas ang kanyang anak. Tumango si Linzio at sinabing naiintindihan niya. Sinabi niyang kailangan na niyang pumasok sa weapons class niya, kaya nagpaalam na ang ina niya at pinaalalahanan siyang mag-ingat. Sumagot din si Linzio ng ganoon. Sa training hall, sumisigaw ang isang instructor na ayusin ng mga estudyante ang kanilang forma at panatilihin ang balance habang nagsasanay ang lahat gamit ang malalaking two-handed swords. Itinama ng instructor na si Miao Fei ang isang estudyante at sinabing walang silbi kung braso lang ang gagamitin sa paghampas. Kailangan nilang gamitin ang natutunan nila sa 4th generation class. Pinagsabihan din niya ang dalawa pang estudyante. Laging nagkakamali si Li Xiaoyu sa recovery movement niya at kailangan pang mag-ensayo sa upward diagonal slash, habang napakasama ng blade alignment ni Ma Zhengguo na hindi man lang siya makakatama kahit nang hindi gumagalaw na mutant beast. Patuloy sa pag-ensayo si Lin Zhao sa kanyang mga tira, at nakakakuha siya ng maliit na experience mula sa sistema sa bawat hampas ng two-handed sword. Nagmamasid ng maigi, napansin ni Miao Fei ang pag-unlad ni Lin Zhao at inamin nitong mas gumaling siya, pero pinuna nito na sobrang tigas pa rin ang pulso niya. Mas nagiging balanse ang espada kung nakakandado ang mga kasukasuan, pero nagiging matigas din ang atake nito. Siya mismo ang nagpakita ng tamang galaw, at pinaliwanag na dapat nakarelax ang mga kasukasuan habang humahampas, at ikakandado lang ang pulso pagtama mismo ng espada. Nagpasalamat si Linzio at sinubukan ulit. Sa pagkakataong ito, malinis at tumpak na ang kanyang tira, at nakakuha siya ng mas malaking experience sa sistema kaysa kanina. Kontento sa resulta, umiti si Miao Fei at sinabihan itong ipagpatuloy ang pag-ensayo at huwag magtatamad-tamad. Sumagot si Linzio na naiintindihan niya. Nang mag-isa, naisip ng instructor na natutuwa siyang makahanap sa wakas ng isang talentadong estudyante. Sa ibang klase, nagtuturo ang isang guro tungkol sa kahalagahan ng pag-intindi sa mga pinakakaraniwang uri ng mutant beasts, ang threat levels ng mga ito, at kung paano ito labanan. Habang nagtuturo, napansin niyang nakakatulog si Lin Zhao at nagbabala na umuwi na lang ito kung gusto niyang matulog. Kinalabit siya na nasa tabi niya para gisingin siya. Tinawag ng guro ang pangalan niya at mabilis na tumayo si Lin Zhao, sinabing nandito siya. Tinanong siya ng guro na ilarawan ang pisikal na anyo ng Black Tusk Boar at sabihin ang threat level nito. Walang pag-aalinlangang ipinaliwanag ni Lin Zhao na karaniwang nasa 2 hanggang 4 na metro ang haba ng nilalang na ito, 1.5 hanggang 3 metro ang taas, at may bigat na 2 hanggang 5 tonelada. Inilarawan niya ang mahaba nitong muso, itim na pangil, higanting kuko, at mga kaliskis sa likod na kasing tigas ng bakal. Ayon sa kanya, nasa threat level ang karaniwang lahi nito, pero ang mga lumalagpas sa 3 metro ay nasa threat level ni at itinuturing na high-risk mutant beasts. Nagulat ang guro, tinanong nito kung ano ang mga kahinaan nito at kung paano ito hulihin. Sumagot si Linzio na ang kahinaan nito ay ang nguso at tiyan, at nahihirapang lumingon ng mabilis ang halimaw. Inirekomenda niyang iwasan ang sugod nito, gumamit ng sandata para putulin ang nguso o hiwain ang tagiliran nito, at harapin lamang ito kapag nabawasan na ang bilis nitong gumalaw. Dahil naging interesado, tinanong ng guro kung nag-advance study siya. Kinumpirma ni Linzio na kinabisado niya ang buong libro tungkol sa mutant beasts kagabi. Nagbulungan sa gulat ang kanyang mga kaklase, tinawag itong baliw at sobra-sobra, at napagtantong nagpapanggap lang itong tamad habang palihim na nag-aaral ng mas matindi kaysa sa lahat. Pinaupo na siya ng guro at pinaalalahanan ang klase na malapit na ang ranking tournament at kailangang mag-aral ng mabuti ng lahat. Sumagot si Linzio na naintindihan niya. Kalaunan, habang naglalakad kasama ni siya sa pasilyo, sinabi ni siya na papasok na siya sa kanyang part-time job at nagpaalam na. Simpleng sumagot si Linzio ng sige. Tinawag siya ni Teacher Wu at pinaghintay siya sandali. Tinanong ni Linzio kung may problema ba, at ipinaliwanag ng guro na dahil papalapit na ang tournament, gusto nitong pag-usapan ang tungkol sa scholarship. Gulat na inulit ni Linzio ang salitang scholarship. Agad niyang inisip na pwede itong pambayad sa matrikula ng kapatid niya. Ipinaliwanag ni Teacher Wu na ang sinumang estudyante na makapasok sa top 10 ngayong taon ay makakakuha ng scholarship mula sa Martial Arts University.
Tinanong ni Linzio kung magkano ang halaga ng scholarship para sa first place. Sumagot ang guro na napakahirap maabot ang first place, pero nagkakahalaga ng 150,000 ang pinakamataas na scholarship. Sa sobrang tuwa, nagdiwang si Lin Xiaoyo at sinabing dapat ay sapat na ang halagang iyon. Nagbabala si Teacher Wu na huwag sobrahan ang pagpapagod dahil sobrang lakas ni Wu Zixing sa mga nasa top 10. Sinabihan siya ni Lin Xiaoyo na huwag mag-alala, at nangakong mag-ensayo ng doble sa mga susunod na araw para hindi niya ito bibigin. Sa isip niya, humihingi na agad siya ng tawad kay Wu Zixing ng maaga. At sinabing dahil sa scholarship, kailangan na lang nitong tanggapin ang pagkatalo. Sa isa na namang training session, paulit-ulit na nagsasanay si Lin Xiao gamit ang one-handed sword, at nakakakuha siya ng tuloy-tuloy na experience sa sistema para sa bagong skill. Lumabas ulit ang status screen niya na nagpapakita ng malaking pag-unlad. Lakas 11, liksi 11, pangangatawan 15, espiritu 14 na, kasama ng ilang skills na umabot na sa level 2, tulad ng Psionic Refinement Method at ang kanyang footwork. Habang pinapanood ang ensayo, nagkomento ang isang hindi pamilyar na lalaki na maayos ang fourth generation ni Linzio, pero hindi pa raw niya ito nasasagad. Inamin niya na sobrang liksi ng footwork nito at inanyayahan niya ito sa isang sparring. Tinanong ni Linzio kung sino siya at kung ganoon ba talaga siya kumpiyansa. Sumagot ang lalaki na kumpiyansa siya dahil wala raw dapat estudyante sa paaralan na mas magaling sa one-handed swordsmanship kaysa sa kanya. Hindi natakot, sinabi ni Linzio na hindi siya naniniwala at inalok siyang magtuos na lang sila sa isang duelo. Sumugod ang dalawa palapit sa isa't isa nang may hawak ng mga espada at nagsalpukan ang mga talim nila sa isang pagsabog ng enerhiya. Uminit ang labanan at naglalabasan ang mga kislap sa bawat palitan ng saksak. Sa paligid nila, namamanghang nagkomento ang mga nanonood na mukhang totoong mga master ang dalawa at laging dala ng mga one-handed sword users ang aurang iyon ng pagiging bihasa. Nainggit at inamin ng isa sa kanila na sana ay maabot din niya ang level na yon balang araw. Dalawang estudyante ang nanonood sa malayo, at nakilala ng isa na ang kalaban ni Linzio ay ang third-year student mula sa Class A, at sinabing perpekto ang marka nito sa combat technique footwork, elective weapons, psionic refinement, at live combat, ang pinakamagaling na estudyante sa paaralan sa lahat ng 5 subjects na iyon. Marami pang nanonood ang nagulat at nagtanong kung sino yung isa pang lumalaban dahil parehong-pareho silang dalawa ng lakas. May naghinala pa na baka university senior siya dahil sa galing niya sa paggamit ng one-handed sword. Patuloy ang matinding sagupaan ng espada laban sa espada hanggang sa isang desididong atake, nakalamang ito laban kay Lin Xiaoyu. Hinihingal, inamin ni Lin Xiaoyu ang pagkatalo niya. Hindi sumang-ayon si Zhuang Zhenyu at sinabing sa totoo lang, pareho lang halos ang galing nila pagdating sa pag-espada. Nagpakilala siya bilang si Zhuang Zhenyu mula sa Class A third year at tinanong ang pangalan ng lalaki dahil hindi pa niya ito nakikita rito noon. Magalang na nagpakilala si Lin Xiao at nagpasalamat sa pagkakataon na matuto mula sa kanya. Nangako si Zhuang Zhenyu na maaalala niya ito at sinabing sana ay makalaban niya ito sa tournament ngayong taon. Maya-maya pa, pabalik sa silid-aralan, inihayag ng isang instructor na papalapit na ang ranking tournament at bago pa man yon, mag-umpisa ng pag-aralan ng klase ang isang mahalagang subject, ang psionic armament. Natuwa at na-excite ang mga estudyante. Nagdiwang si siya at sinabing matututunan na rin nila sa wakas ito, habang nagtanong naman ang isang kaklase kung ano nga ba ang psionic armament dahil sobrang ganda raw pakinggan ng pangalan nito. Sabi ng isa na narinig nila mula sa mga upperclassmen na nakakamangha ang subject na yon. Dagdag naman ng isa pang estudyante na ganun din ang narinig nila, pero napakahirap din daw nito. Pagsimula ng klase, ipinaliwanag ni Instructor Wu na ang psionic armament ay ang tunay na paggamit ng psionic energy sa laban at ito ang magtatakda sa kinabukasan ng bawat estudyante. Ayon sa kanya, maging sa militar man o sa Hunter Association, ang mga mandirigmang nakakabisado ng disiplinang ito ang laging nagiging elite sa mga elite. Patuloy niyang ipinaliwanag na ang sikreto ng kursong ito ay nakasalalay sa dalawang mahalagang prinsipyo, psionic control at mental strength. Gulat, naisip ni Linzio na hindi niya alam na sinasanay din pala ng psionic refinement method ang mental strength, at iniisip kung paano niya ito hindi napansin noon. Pinapikit ng instructor ang lahat at pinakiramdaman ang daloy ng sarili nilang psionic energy sa loob ng kanilang mga katawan. Habang nagme-meditate, napansin ng sistema ang mabilis na pagtaas ng experience sa psionic skill ni Linzio. Sa tabi niya, hirap na hirap si siya at nagpapawis habang nakadiin ang pikit sa pagkadismaya. Pagod na pagod, tinanong niya si Linzio kung nagawa na ba nitong ilabas ang kanyang enerhiya, at inaming baka hindi na niya talaga makabisado ang psionic armament. Pinakalma siya ni Linzio na nagsabing huwag niyang pilitin ang sarili para hindi niya agad mailabas lahat ng enerhiya at dapat ay unti-untiin lang niya ito. Ilang saglit lang, may nagbago sa ekspresyon niya. Napansin ito ni Instructor Wu at sa gulat ay tinanong kung kailan niya nagawa iyon. Medyo nahihiya, simpleng sumagot si Linzio na naintindihan niya lang ito mag-isa.
Nagdududa, tinanong siya ng instructor kung seryoso ba siya, at kinumpirma ito ni Linzio. Kontento, pinasama siya ng instructor saglit. Nang mag-isa na lang sila, pinaliwanag nitong pagkatapos ng tournament, pipili ang akademya ng mga pinakamahusay na estudyante para makasali sa special armament class at tinanong kung gusto bang sumali ni Lin. Dahil nasabik, agad na sumagot ng si Linzio. Tumango ang instructor at sinabing malaki ang tsansa ni Linzio. Pumasok ang dalawa sa isang silid na may kakaibang aparato, isang bolang kristal na nakapatong sa isang pedestal. Tinanong ni Linzio kung ano yon, at ipinaliwanag ng instructor na isa itong kasangkapan para sa pagsusulit sa armament class. Kailangan niya lang ilagay ang kanyang kamay dito at subukang kontrolin ito. May naramdamang kakaiba si Lin na parabang may psionic energy ito ng ibang tao, at tinanong kung pwede rin ba niya itong makontrol. Sinabi lang sa kanya ng instructor na subukan niya para malaman. Nakapokus, ipinadaloy ni Linzio ang kanyang enerhiya sa globo, at isang buhawi ng enerhiya ang nagsimulang umikot sa loob nito. Dahil nasisiyahan sa resulta, idineklara ng instruktor na pumasa siya sa pagsubok. Sinabihan ni Instructor Wu si Linzio na subukang balutin ng kanyang enerhiya ang isang bagay habang inilalayo ito ng husto sa kanyang katawan, at ipagpatuloy ang ganoong pagsasanay mula ngayon. Kinikilala niya ang malaking potensyal ng binata, at hinihikayat siyang patuloy na magsikap. Sa tuwa, nangako si Linzio na ipagpapatuloy niya ang kanyang pagsasanay. 3 araw ang lumipas, mabilis na nagtipon-tipon ang mga tao nang may sumigaw na magmadali ang lahat dahil araw iyon ng paligsahan para sa pagpili ng main seat. Isa pa ang nagkomento na walang gaanong inaasahan na malamang si Wu Jixing na naman ito na halos walang totoong kakumpetensya. Sa mga estudyante, 2 ang nagkomento na sasali na naman si Hei Chen at nagtataka kung naghahanap ba ito ng bugbog. Idinagdag nila na hindi sila sigurado kung lalaban si Feng Wen, pero sa tingin nila ay medyo mahina pa rin siya kumpara kay Wu Jixing. Sa kabilang banda, isang kaklase ang nagtanong kay Xia kung narinig niya na hahamunin ni Lin Xiao si Wu Jixing at kung nag-aalala ba siya. Tiwala na sumagot si Xia na walang dahilan para mag-alala dahil hindi na si Lin Xiao ang dating siya. Sa pangunahing entablado, tinapos na ng tagapagdaloy ng palatuntunan ang pagbubukas at inanunsyo ang pagpasok ng kasalukuyang may hawak ng main seat, si Wu Jixing. Naglakad siya papunta sa entablado na may tiwala sa bawat hakbang. Nagtanong si Instructor Wu kung may mga mapangahas na gustong lumaban para sa titulo, sabay babala na kung walang lalabas, mananatili sa pwesto si Wu Jixing. Sa pagiging mayabang, inasar ni Wu Jixing ang mga tao, tinawag na mga duwag ang lahat at sinabihan ang sinumang may lakas ng loob na umakyat sa entablado. Pinasadahan niya ng tingin ang mga tao habang naghihintay ng sagot. Sa gitna ng mga estudyante, nanatiling nakatayo si Lin Xiao na may determinadong mukha. Nagalit ng husto ang mukha ni Wu Jixing habang pasigaw na nagbabanta na papatayin niya ang sinumang mangangahas na hamunin siya. Biglang may umalingaw na boses mula sa mga tao na tumatanggap sa hamon. Sa gulat ng lahat, umakyat si Fang Wen sa entablado. Sa mga nanonood, may mga nag-aakala ng talo na ang laban, at hinuhulaan ang isang mabilis na labanan dahil walang makakatapat kay Wu Jixing sa klase. Masiglang nag-cheer si siya, sumisigaw para ibigay ni Fang Wen ang lahat ng kanyang makakaya. Sa entablado, umisi si Wu Jixing, sinasabing nagulat siyang hindi ito nagtago sa likod ng mga tao muli at sarkastikong nagtanong kung sa tingin ba nito ay nahabol na niya siya. Mahinahong sumagot si Feng Wen na hindi naman ganon. Nag-aalala lang siya na baka mag-iba na ang may-ari ng main seat, kaya gusto niya itong hamunin habang may pagkakataon pa siya. Nalilito, nagtanong si Wu Jixing kung anong kalokohan ang sinasabi niya. Walang babala, umatake si Fang Wen at sumigaw na mag-inat siya, sabay sipa papunta sa kanya. Sinalag ni Wu Jixing ang sipa gamit ang kanyang bisig, habang kumikislap ang enerhiya mula sa impact. Sa kabila ng pag-atake, umiti siya ng may panghahamak na nagsasabing katulad lang siya ng iba pang mga basura. Natuto lang siya ng kaunting psionic armament, pero hanggang doon lang ang mararating niya. Agad siyang gumanti ng atake, pero nakakagulat na nakailag si Feng Wen. Nagpatuloy ang matinding laban, at namangha ang mga manonood na makitang nakakatagal si Feng Wen ng ganoon katagal. Mula sa malayo, napansin ni Lin Xiao na umabot na sa level 2 ang footwork niya, pero nahahalata rin niyang nagpipigil pa rin si Wu Jixing. Napansin niya na mas maliksi na ang galaw ni Fang Wen kaysa dati. Habang nagpapalitan sila ng suntok, palihim na nainis si Wu Jixing nang isiping bumilis na rin siya. Nagtataka kung natutunan na rin ba ni Fang Wen ang psionic armament. Sa inis, nagreklamo siyang hindi pa nga niya nagagawang ilabas ang sarili niyang enerhiya samantalang na perpekto na ni Fang Wen ang infusion technique. Nagtanong si Xia kay Lin Xiao kung may pag-asa pa bang manalo si Fang Wen. Sumagot siya na wala dahil masyado pang malaki ang agwat sa pagitan ng ika-5 at ika-11 pwesto. Ayon sa kanya, bumuti na ang footwork ni Fang Wen pero magagamit lang niya ito para makatagal pa ng kaunti. Nagpatuloy ang matinding laban habang nag-agawan sa hangin ang mga suntok at sipa. Biglang nakakita ng butas si Wu Jixing at bumulong na huli na niya siya. Huli na nang mapagtanto ito ni Fang Wen at nagulat siya. Bumitaw siya ng matinding sipa na malinis na tumama at natalo siyang bumagsak sa lupa.
Mula sa itaas, nagmamadaling lumapit ang kanyang mga kaibigan at sinisigaw ang pangalan niya. Inaalalayan ni Xia, inamin ni Fang Wen na talo na siya. Nag-aalalang nagtanong si Xia kung ayos lang siya. Mayabang na pinatunog ni Wu Jixing ang mga buko ng daliri, sinasabing sa huli, ang babae ay babae pa rin. Inamin niya na mas gumaling na siya, pero masyado pa ring mahina ang kanyang lakas. Sa mga tao, may mga nagkomento na talagang napakalakas ni Wu Jixing. Tahimik na pinapanood ang tagpo, naisip ni Lin Xiao na sayang ang nangyari kay Fang Wen dahil talagang nag-improve siya ng sobra ngayon. Sa paligid nila, may mga kaklaseng nag-isip na baka may 2 estudyante sa klase ang kabilang sa top 10 ng taon at masayang ipinagmalaki ang posibilidad na ito. Tinawag ni Wu Jixing ang susunod na hahamon sa kanya, sabay asar na nagtatanong kung may isa ba sa mga batang yon ang may lakas ng loob na umakyat sa entablado. Napanatili ni Lin Xiao ang kalmado at determinadong mukha. Naglakad siya papunta sa entablado, at nagulat ang mga tao nang makilala siya. May mga nagsabing para na siyang halimaw kamakailan, habang nagdududa naman ang iba, inaalaala kung gaano siya kadaling natalo kay Fang Wen dati at iginigiit na hindi iyon sapat para matalo si Wu Jixing. May isang nasa audience ang nag-isip na parang galit na galit si Wu Jixing kay Lin Xiao at baka mabugbog ito ng malala ngayon. Sa entablado, umisi si Wu Jixing at sinabing akala niya ay napaihi na sa takot si Lin Xiao at sumuko na sa laban. Mahinahong at mausisang nagtanong si Lin Xiao kung bakit gustong-gusto siyang pag-initan nito. Dumilim ang mukha ni Wu Jixing at nagtanong kung hindi ba halata. Galit na galit siyang sumugod at ibinunyag na dahil yon sa mas mataas ang pwesto ni Lin Xiao kaysa sa kanya dati, at hinding-hindi niya hahayaang mangyari uli yon. Sa galit, sumugod si Wu Jixing sabay bitaw ng isang matinding suntok. Hinatak pabalik ni Lin Xiao ang kanyang binti, naghanda sa isa pang pag-atake, at pinakawalan ang malakas na sipa laban sa suntok ni Wu Jixing. Sa lakas ng tama, tumalsik patalikod si Wu Jixing, na iniwan siyang tulala. Patuloy na pinapanood ng mga manonood ang nangyayaring labanan. Natameme ang mga manonood, na nagkomentong sobrang lakas ni Lin Xiao, dahil napatalsik nito si Wu Jixing sa isang sipa lang, at nagtataka kung isa ba talaga itong halimaw. May halong pang-aasar na pinatunog ni Lin Xiao ang kanyang mga buko ng daliri at tinanong kung kailangan ba ng kalaban niya ng 1 minuto para makahinga. Sa matinding galit, bumangon si Wu Jixing mula sa mga guho at inactivate ang kanyang psionic armament at nabalot ang kanyang katawan sa isang kumikinang na aura. Binalaan niya si Lin Xiao na pagsisisihan nito na pinwersa siyang gamitin ang kapangyarihang iyon. Mabilis na sumugod si Wu Jixing gamit ang sunod-sunod na mga suntok. Sinalag ni Lin Xiao ang mga atake gamit ang kanyang bisig. Inaamin na talagang kahanga-hanga ang psionic armament ni Wu Jixing, pero sinabi niyang hanggang doon na lang ang mararating nito at saka siya gumanti. Nagulat si Wu Jixing, hindi maintindihan kung ano ang nangyari. Sapul kay Wu Jixing ang counterattack, dahilan para mapaatras siya, at nahilo sa matinding impact. Habang hinihinal pa, inamin niya na nagawang pigilan ni Lin Xiao ang kanyang atake, kahit hindi gumagamit ng psionic armament. Malamig na sumagot si Lin Xiao na sa ngayon, hindi pa karapat-dapat si Wu Jixing para pilitin siyang gamitin ang teknik na yon. Dala ng matinding galit, sumugod pa rin si Wu Jixing, sumisigaw na wala siyang pakialam kung masira siya, at pababagsakin niya si Lin Xiao sa mismong araw na yon, kahit ano pa ang kapalit. Inihanda ni Lin Xiao ang kanyang sarili sabay taas ng kanyang kamao, habang pasugod ang kanyang kalaban. Sa wakas ay nagbanggaan ang kanilang mga atake sa isang nakakabinging sagupaan ng enerhiya, liwanag, at apoy na naghahalo sa hangin. Sa lakas ng pagsabog, pareho silang tumalsik sa magkabilang direksyon. Sa matinding kaba habang nanonood mula sa malayo, nagkomento si Feng Wen na lamang siya, kahit hindi gumagamit ng psionic armament, at nagtaka kung gaano nga ba talaga kalakas si Lin Xiao. Habang naghahabol pa rin ng hininga, tahimik na inamin ni Lin Xiao sa sarili na saglit siyang naging kampante. Tumalon uli si Wu Jixing papunta sa kanya, sumisigaw kay Lin Xiao na huwag siyang maliitin at gamitin nito ang buo niyang lakas. Bilang sagot, isang matinding enerhiya ang nagsimulang bumalot sa katawan ni Lin Xiao na kumikinang ng maliwanag. Nagulat si Wu Jixing at umatras, nang makilala niya ito bilang ang Psionic Shroud. Sa paligid nila, naramdaman ng mga estudyante ang bigat ng enerhiyang iyon sa hangin, at isa sa kanila ang nagtanong kung alam ba ng lahat ng top-ranked students kung paano gamitin ang infusion technique. Isa pa ang umamin na halos hindi niya nga mailabas ang sarili niyang enerhiya, habang nagtataka kung anong level na ba talaga ang naabot ni Lin Xiao. Mahinahong nagtanong si Lin Xiao kung handa na siya. Pinagpapawisan man pero kalmado pa rin, hinamon siya ni Wu Jixing na umatake kung matapang siya. Sa isang kisap mata, lumitaw si Lin Xiao sa mismong harapan ng maton na nagsimulang pawisan ng malamig at nanginginig sa kung ano ang mangyayari. Naghanda sila ng isang napakalakas na sipa. Sa labas, natataranta habang nanonood si Professor Wu sa pangambang kung tumama ng direkta ang sipang iyon, baka hindi na mabuhay si Wu Jixing. Hiniwa ng sipa ang hangin habang balot sa paikot na alon ng enerhiya. At ang pagtama nito ay nagdulot ng isang napakalakas na pagsabog na binalot ng alikabok ang buong training ground.
Sa ibang bahagi ng campus, nagulat ang mga estudyante sa ingay at nagtanong kung ano ang nangyari at kung may nagpaputok ba ng kanyon, habang napansin ng iba na nanggaling ang tunog sa training grounds. Nang magsimulang humupa ang alikabok, nakitang nakatayo si Lin Xiao habang nakaluhod si Wu Jixing sa tabi niya at pareho silang napapalibutan ng usok. Ang nakikita natin ngayon ay hindi talaga pangkaraniwan. Hindi siya si One Punch Man. Siya ay ang One Kick Man. Nakuha mo ba ang referensya? Habang inaalalayan ng isang guro, inamin ni Wu Jixing na tulala pa rin na natalo siya. Nakahinga ng maluwag na nagkomento ang guro na mabuti na lang at nagpigil si Lin Xiao at hindi tinuluyan ang sipang iyon. Habang nakatayo sa tabi ni Lin Xiao, nagtanong ang tagapagdaloy ng palatuntunan kung may iba pa bang mga estudyanteng gustong hamunin siya para sa main seat. Binalot ng katahimikan ang paligid. Walang kumikilos. Nakatayong mag-isa sa gitna ng arena, nanatiling nakatayo si Lin Xiao at walang sinumang humamon ang humakbang palapit. Formal na inanunsyo ni Professor Wu na hawak na ni Lin Xiaoyu ang main seat para sa susunod na buwan. Ipinagbigay alam niya sa lahat na hanggat hindi natatapos ang interclass competition, walang sinuman ang pwedeng magbunyag ng pagkakakilanlan ng bagong main seat sa ibang klase, at ang panuntunang ito ay dapat sundin ng mahigpit. Sa nawasak na arena, patuloy na pinag-uusapan ng mga manonood ang resulta. Tinawag si Lin na isang tunay na halimaw at inamin na kung direktang tumama ang sipang iyon kay Wu Jixing, malamang ay hindi na ito nabuhay. Tinanong ni siya kung ano ang bumabagabag kay Lin Xiao, at inamin niyang nag-aalala siya, at sana hindi niya kailangang bayaran ang pinsalang naidulot sa arena. Sa isang meeting room, tinanong ng third year na si Ling Shen si Professor Wu Qinghua na ipaliwanag kung ano ang nangyari sa Class C kahapon. Ipinaliwanag ni Professor Wu na si Wu Jixing, isang estudyante mula sa Class C, ay binastos siya habang pinipili ang main seat, kaya personal niyang tinuruan ng maliit na leksyon ang bata. Sa loob-loob niya, batid niyang hindi pa rin niya pwedeng ibunyag ang tunay na lakas ni Lin Xiao. Sinabi ni Ling Shen na kahit pa ang intensyon ay turuan ng leksyon ang isang tao, hindi sana niya giniba ang arena ng ganoon. Idineklara niyang hindi palalampasin ang ganitong ugali at kailangang sagutin ni Professor Wu ang gastos sa pagpapaayos. Walang alinlangan na pumayag si Professor Wu. Inanunsyo ni Ling Shen na magaganap ang interclass competition sa Makalawa at pabubunutin na kung sino-sinong mga klase ang maghaharap sa araw din na yon. Sa screen, lumabas ang mga kompetisyon para sa taong ito. Arena Point Battle, Territory Defense, Alpha Wolf Hunt, Tower Summit, at Spiral Labyrinth. Sinabi ni Ling Shen na alam na ng lahat ang mga panuntunan, kaya hindi na niya ito ulitin at hiniling na simulan na ang palabunutan. Nagsiliparan ang mga piraso ng papel sa kwarto at kinakabahang bumunot si Professor Wu. Ipinakita ang resulta, Alpha Wolf Hunt. Habang pinagpapawisan, inamin niyang hindi siya sigurado kung swerte iyon o kamalasan. Nagulat siya nang may taong lumapit. Si Li Jingru iyon, ang gurong namamahala sa Class E, na may kumpiyansang sinabing mukhang sila ang maghaharap ngayon. Formal na sumagot si Professor Wu na kompetisyon ito ng mga estudyante at walang kinalaman ang mga guro. Sumagot naman ang guro at tinanong kung hindi ba nirerepresenta ng mga estudyante ang kanilang mga guro. Patuloy niya itong pinukaw at tinanong kung natatakot ba siyang matalo. Sa inis, iginiit ni Professor Wu na hindi sila matatalo at mas mabuting maghintay na lang siya at manood. Pagbalik sa classroom, ipinaalam ni Professor Wu sa klase na ang event ngayong taon laban sa class ay ang Alpha Wolf Hunt. Ipinaliwanag niya ang mga panuntunan. Ang buong klase ay hahatiin sa Lone Wolves at Pack. Magkakaroon ng 5 Lone Wolves, kasama na ang main seat, habang ang mga natitirang estudyante ay hahatiin sa 7 Pack squads. 2 puntos ang makukuha kapag natalo ang isang miyembro ng Pack. 5 puntos ang makukuha kapag natalo ang isang Lone Wolf at 50 puntos kapag natalo ang main seat ng kabilang klase. Ang unang klaseng umabot sa 70 puntos ang panalo sa kompetisyon. Ipinaliwanag ni Professor Wu na lahat ay ikakalat sa buong kabundukan sa likod ng akademya. Kikilos mag-isa ang Lone Wolves habang kikilos bilang grupo ang Pack Squads. Sinabi niya na kapag may nakasalubong silang kahit sinong estudyante mula sa kabilang klase, malaya silang makipaglaban ng hindi inaalala kung ang kalaban ay Lone Wolf o kabilang sa Pack. Binigyang diin niya na mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng nakamamatay na lakas sa pagitan ng mga estudyante at sapat na ang pagpilay sa kalaban o pagpilit sa kanilang sumuko para mabilang itong panalo. Sa screen, lumabas ang updated na status sheet ni Lin na nagpapakita ng mga bagong paglago. Strength 16 na, Agility 15, Constitution 24, Spirit 24, kasama ng ilang mga nabuong kakayahan. Tinanong ng guro kung may iba pang katanungan, habang kontentong iniisip ni Lin Xiao na naging sulit ang mga ginawa niyang pagsasanay kamakailan. Tinawag siya ni Professor Wu. Nag-aalalang ipinaliwanag niya na kinausap na niya ang akademya tungkol sa pinsala sa arena, ngunit sa kasamaang palad, hindi sakop ng reimbursement policy ng paaralan ang ganoong uri ng pagkawala. Natataranta, tinanong ni Lin Xiao kung ibig bang sabihin nito ay kailangan niya itong bayaran mula sa sarili niyang bulsa. Nilinaw ng propesor na hindi naman sa ganoon.
Dahil ito ang unang nangyari, nagpasya si Ling Shen na obserbahan ang kanyang pag-ugali at performance bago magdesisyon kung patatawarin ba ang utang. Tinanong ni Lin Xiao kung ano ang ibig niyang sabihin doon. Ipinaliwanag ng propesor na ang tinutukoy niya ay ang pagpapanalo sa interclass competition at pagpapataas ng posisyon ng Class C sa pangkalahatang rankings. Tinukso niya ito at tinanong kung gusto ba talaga ni Lin Xiao na bayaran ang pagpapaayos. Dahil na-motivate, itinaas ni Lin Xiao ang kanyang kamao at idineklarang siyempre ay hindi at kailangan manalo ng Class C sa kompetisyong iyon kahit anong mangyari. Na-hype ang kanyang mga kaklase, sabay-sabay na sumisigaw na mananalo ang Class C, na kailangan nilang manalo at buong lakas na naghihiyawan. Babala naman ni Professor Wu, magkaiba ang Alpha Wolf Hunt ngayong taon kumpara sa mga nakaraang edisyon dahil may isang tunay na bloodthirsty wolf na gumagala sa bundok. Nagpanik ang mga estudyante at napatanong kung kakayanin ba talaga nilang harapin ang ganoong halimaw, natatakot para sa kanilang buhay, at nagtanong pa ang isa kung bakit hindi tinapos ng mga guro ang bloodthirsty wolf bago pa man magsimula. Ipinaliwanag ng propesor na kahit ipinagbabawal ang nakamamatay na lakas sa pagitan ng mga estudyante, walang sasantuhin ang isang bloodthirsty wolf kaya iyon ang tunay na Alpha Wolf Hunt. Kaya naman sa edisyong ito, 5 puntos lang ang makukuha kapag natalo ang main seat ng kalabang klase, habang 50 puntos naman kapag natalo ang bloodthirsty wolf. Dagdag pa niya, lumalabas lang ang halimaw sa gabi, kaya kailangan nilang tapusin agad ang puwersa ng kabilang klase sa umaga habang pinapanatili ang sa kanila. Upang lahat ay harapin ng sabay-sabay ang bloodthirsty wolf pagsapit ng gabi na may pag-asang manalo. Matapos iyon, pinapili sila ng propesor ng mga matitirang lone wolves dahil otomatikong kasama na si Lin Xiao bilang main seat at sinimulang iorganisa ang estratehiya ng klase. Lumipat ang eksena sa likod na bundok, ang lugar ng Alpha Wolf Hunt, isang malaking kompleks na itinayo sa tuktok ng mga bangin na napalilibutan ng mga ulap. Tumakbo si Lin Xiao papunta sa pasukan ng arena. Inabot ng isang staff member ang Class C main seat scoring watch kay Lin Xiao at sinabihang gamitin ito ng maayos. Ipinaliwanag niya na sa tuwing matatalo niya ang isang kalaban, otomatikong mag-update ang puntos sa relo at matatanggal ang kalaban. Kung matatalo siya, otomatikong didilim ang screen ng relo at matatanggal din siya. Dagdag pa niya, ang pinagkaiba ng relo ng main seat sa standard watches ay otomatikong naiipon sa relo niya ang bawat puntos na makukuha ng Class C para ma-monitor ni Lin Xiao ang takbo ng laban ng real-time. Nagtatampok ang bundok ng ilang mga support stations na may pagkain, tubig, medical supplies, rest areas, at mga pampublikong banyo. Ang mga stations na ito ay neutral zones kung saan ipinagbabawal ang pag-atake sa kalaban, pero ang pananatili doon ng higit 10 minuto ay magreresulta sa automatic disqualification. Ipinagbigay alam niya na magsisimula ang kompetisyon ng 9 oras ng umaga, hiniling sa lahat na umalis sa itinakdang oras, at binati si Lin Xiao ng good luck. Tinignan niya ang kanyang relo. Umabot na sa 0900 ang timer. Sumigaw ang isa na lumakad na, at mabilis na tumakbo ang mga estudyante papunta sa kagubatan. Sa control room, sinusubaybayan ng mga guro ang kompetisyon sa pamamagitan ng mga kamera. Binigyan ni Li Jingru si Professor Wu ng isang tasa ng black tea, at pinasalamatan naman niya ito. Nakangiting sinabi niya na mukhang nagpang-abot na ang mga pack squads. Sa loob ng kagubatan, isang grupo ang tumakbo sa gitna ng mga puno sa pangunguna ni Li Jufeng, ang 7th ranked student mula sa Class E. Inutusan niya ang kanyang grupo na kilalanin ang mga kalaban at lumaban ng may pag-ingat kung hindi nila kaya, nangakong tutulungan agad sila, ngunit natigil siya sa pagsasalita nang makaramdam ng kung ano. Nagtatago sa mga puno, may isang nakatingin sa kanya. Iyon ay si Chen Feifei, ang 8th ranked student mula sa Class C, na nagpakita at sinabing nahanap na niya ito. Nakilala siya ni Li Jufeng, nahulaan na siya siguro ang pinuno ng pack squad na yon, at umatake para hamunin siya sa isang laban. Naiwasan niya ang atake, pero paparating na ang kanyang kaalyado na si Feng Wen mula sa likuran. Tuluyang nabigla at napabayaan ni Jufeng ang kanyang sarili. Sinet up niya ang saktong sipa kaya naman tumalsik ito at agad siyang natalo. Iyon ay si Feng Wen, ang 3rd re-ranked student mula sa Class C, na tinignan ang nakadapang kalaban at sinabing hindi naman pala siya lone wolf. Isa pang kaklase ang sumugod papunta sa ibang kalaban, sabihan si Xia na tapusin na agad ang laban. Excited na sumang-ayon si Xia at sumugod na rin sa labanan. Iyon ay si Zhao Xia, ang 10th ranked student mula sa Class C, na nagpakawala ng solidong suntok sa isa pang kalaban, kaya naman napatumba ito sa tindi ng impa. Sa buong kagubatan, nalilitong nagtatakbuhan ang mga estudyante ng Class E, hindi nila maintindihan kung paano naging ganoon kalakas ang isang squad na binubuo lang ng mga babae. Nagtataka sila kung bakit hindi lone wolf si Feng Wen, at kung bakit ang lahat ng mga babae sa top 10 ng Class Su ay magkakasama sa isang squad, pait na inamin na wala silang kalaban-laban. Sa control room, masayang kumakain ng cookie si Professor Wu. Sa scoreboard, nangunguna ang Class C na may 28 points laban sa 8 puntos ng Class
Pinuri niya ang mga cookies at sinabing ang kay Professor Lee talaga ang pinakamasarap. Kinuwestiyon siya ni Li Jingru at tinanong kung ano ang nasa isip niya para ilagay ang isang manlalaban tulad ni Feng Wen sa isang pack squad. Simpleng sagot lang ni Professor Wu na pinapayagan ito sa panuntunan. Sumagot siya na nga, pero nangangahulugan itong isinakripisyo niya ang lakas sa laban ng kanyang Lone Wolves dahil ang kaisa-isang malakas lang sa kanila ay si Wu Jixing at wala itong panama sa kanyang elite squad. May kumpiyansa pa siyang dagdag na sa huli, ang mga Lone Wolves ng class ang haharap sa Bloodthirsty Wolf. Sa kagubatan, kinakabahang nagtatago sa likod ng isang puno si Gu Zuhai, isa sa mga may pinakamababang ranggo sa Class C. Nagulat siya at napatumba bago pa man niya maintindihan kung ano ang nangyari. Ang nakatalo sa kanya ay si Liu Yuqian, ang main seat ng Class E, na nagsabing Lone Wolf din ang lalaking iyon at inihayag na ang susunod na target ay hanapin si Wu Jixing, ang main seat ng Class C. Na-update ang score. Ang Class Su ay may 28 points, habang ang Class E ay may 13. Nagbuni si Li Jingru sa score habang ipinapaalala kay Professor Wu na sinabihan na niya itong may mali sa kanyang estratehiya at mula ngayon, ang class na lang ang makakakuha ng puntos. Sa sobrang kumpiyansa, umiti lang si Professor Wu at sinabing hihintayin niyang mangyari iyon. Sa loob ng kagubatan, patuloy na tumatakbo si Lin Ziao. Tiningnan niya ang kanyang relo at nakitang umabot na sa 34 points ang klase niya, kaya na-realize niyang naging napakatindi na ng mga labanan. Sa sobrang inis, madrama siyang sumigaw, nagtataka kung bakit wala pa rin siyang nakakasalubong kahit isang tao. Sa kabilang banda ng bundok, nagtipon-tipon ang mga Lone Wolf ng Class E. Sina Bai Chen na nasa ika-4 na ranggo, Zhao Shanjin na nasa ika-2, Chu Enwu na nasa ika-5, at si Liu Yuqian mismo. Tinanong ni Bai Chen kung talagang hindi na niya kailangan ng tulong para harapin si Wu Jixing. Nag-aalalang dagdag ni Zhao Shanjin, tinatanong kung anong gagawin nila kung palibutan siya nito kasama ng isang grupo. Pinakalma ni Xu Enwu ang lahat, sinabing walang dahilan para mag-alala dahil bukod sa class representative, medyo mahihina na ang iba pang Lone Wolf ng Class C. Sinabi niya na papunta roon, madali niyang natalo ang isang lalaking nagdangalang Rendong, isa sa pinakamababang ranggo na estudyante sa kabilang klase. Dagdag pa ni Bai Chen, nakasalubong din niya ang isang Lone Wolf na si Dong Li, na nasa ibaba rin ng rankings, pero sa kasamaang palad, nakatakas ito. Kinuwestiyon ni Zhao Shanzhan kung anong klaseng estratehiya yon, hinayaang maging Lone Wolf kahit ang mga pinakamababang ranggo na estudyante. Tinapos ni Liu Yuqian ang usapan, sinabing hindi nila kailangang mag-alala sa kanya, at inutusan ang lahat na tulungan si Lai Xiaoyu na bawasan ang pressure sa mga grupo ng sarili nilang klase. Samantala, nakarating si Lin Xiaoyu sa isa sa mga supply station sa bundok. Sa wakas ay nakahina siya ng maluwag, uminom ng tubig, at ipinagdiwang ang katotohanang mapapawi na ang uhaw niya. Kaagad niya itong naibuga nang may marinig siyang sumisigaw, tinatawag siyang class representative. Ito ay si Dong Li, isa sa pinakamababang ranggo na estudyante ng Class C, na lumalapit sa kanya nang umiiyak at paulit-ulit siyang tinatawag habang humihikbi. Gulat na nagtanong si Lin Ziao kung kanina pa ba ito nagtatago sa mga supply station. Paliwanag niya na masyado siyang natakot dumaan sa mga pangunahing daan, kaya nagpalipat-lipat siya sa mga kakahuyan, nagtatago ng 10 minuto tuwing may makikita siyang station. Inamin ni Lin Xiaoyu na siguradong nahirapan ito at nagmungkahing magkasama na lang sila mula ngayon. Sa isip niya, na-realize niyang bukod sa kanya at kay Wu Jixing, ito na lang ang natitirang Lone Wolf ng Class C pabalik sa control room. Tinanong ni Li Jingru si Professor Wu kung ano ang balak nitong gawin ngayong active pa rin ang lahat ng Lone Wolf ng Class. Ipinapakita sa scoreboard na may 40 points ang Class C laban sa 26 ng Class. Sinabi niya na si Wu Jixing lang ang may kayang lumaban at talagang mahihirapan na ang Class C mula ngayon. Bigla niyang napansin ang isang bagay sa screen at nang aasar na sinabing may 2 maliit na hangal mula sa klase nito na malapit nang makasalubong ang isa sa mga Lone Wolf niya. Sa gubat, magkasamang naglalakad sina Lin Zhao at Dong Li. Sinabi niya na kanina, may nakita siyang estudyante ng class sa malayo at nang simulan siya nitong habulin, tumalon na lang siya sa bangin. Yun lang ang tanging dahilan kaya hindi siya nahuli kahit na sobrang nakakatakot ang nangyari. Sinabi ni Lin Zhao na sobrang swerte nito dahil hindi man lang siya nasugatan. Biglang may sumulpot na estudyante ng Class E, hinarangan ang daan nila, at nagbabalang nakatakas ito minsan, pero hindi na muli. Sa magalang na paraan, iminungkahi niya rito na sumuko na lang at tiniyak na hindi ito masasaktan kung gagawin niya yon. Kaswa na sumagot si Lin Zhao, sige ba? Bago magmungkahi na sila na lang ang magbigay ng kanilang points, para hindi rin sila masaktan. Habang nakatayo sa likuran niya, simpleng itinaas lang ni Dong Li ang kanyang middle finger. Na-offend si Bai Chen, umungol na inakala niyang matalino sila, at sumugod na may dalang suntok na puno ng enerhiya. Mabilis na nag-react si Lin Ziao sa huling sandali, sinalo ang kamao ng kanyang kalaban. Gulat na napatitig si Bai Chen at nagtanong kung paano niya yon ginawa. Buong lakas na gumanti si Lin Ziao, nagpakawala ng isang malakas na sipa na nagpatalsik kay Bai Chen, kaya bumangga ito sa isang puno.
Sa labis na tuwa, nagdiwang sina Lin Zhao at Dong Li dahil panibagong 5 puntos ang nakuha nila. Sa control room, pinilit ni Li Jingru na alamin ang pangalan at ranggo ng estudyanteng yon. Chinak ito ni Professor Wu at sinabing, si Lin Zhao, noong nakaraang semester, nasa ika-38 siyang ranggo. Sa scoreboard, may 45 points na ang class C laban sa 26 ng class. Hindi makapaniwalang nagtanong si Li Jingru kung biro ba ito, nagtataka kung paanong natalo ng estudyanteng nasa ika-38 ranggo ang ika-4 na pinakamagaling sa klase niya. Isang pulang babala ang lumabas sa buong paligid ng bundok, hudyat na magsisimula na naman ang isa pang labanan. 2 pang malalakas na estudyante ang nagkaharap. Sinabi ni Liu Yuqian na inasahan niyang magtatago ito hanggang sa huli, at hindi niya naisip na magpapakita na agad ito. Sa kabilang banda, buong kumpiyansang hinarap ni Wu Zixing, ang pangalawang ranggo sa Class C, ang kanyang karibal. Nalilito siyang nagtanong kung ano ang sinasabi nito, nagtataka kung anong ibig sabihin nitong pagtatago. Sumugod siya, nangangakong bubugbugin ito hanggang sa magmakaawa ito ng nakaluhod. Walang kahirap-hirap itong iniwasan ni Liu. Pang-aasar niya, tinanong niya kung yun lang ba ang bilis nito, tinawag siyang mabagal bago sundan ng isang sipa. Nakuha muli ni Wu Jixing ang kanyang balanse, minura siya, at sinabihang huwag masyadong magmayabang. Naglunsad siya ng panibagong atake, inaamin na hindi masama ang psionic armament nito, pero nagbabala na hanggang diyan na lang ang mararating niya. Nagpakawala siya ng sunod-sunod na malalakas na suntok kaya napilitang umatras si Wu. Kahit pabugbog na, umiti si Wu Jixing at sinabing masakit, pero nag-enjoy siya. Nagbabala siya rito na hindi pa siya tapos. Isang malaking pagsabog ng enerhiya ang lumamon sa paligid, inilabas ang lahat ng naipong lakas sa isang nakakabinging pagsabog. Unti-unting nawala ang alikabok. Nang mawala ang usok, nakatayo pa rin si Liu Yuqian habang walang malay na nakahandusay sa lupa si Wu Jixing, talo. Bumalik sa control room, nagdiwang si Li Jingru at inasar si Professor Wu, sinabing natalo na ang class representative nito. Seryoso siyang nagbabala rito na huwag masyadong magpakampante. Pinaplano na niya kung ano ang ipapagawa niya rito, dahil sa pustahan nila, nagmumungkahi na magluto ito ng buong buwan na apron lang ang suot o kaya ay mag-post ng hubot-hubad para sa isang kalendaryo. Sumagot si Professor Wu na hindi pa dapat ito magdiwang dahil hindi pa tapos ang kompetisyon. Inasar niya muli ito, sinabing mukhang wala ng pag-asa ang klase nito na makabawi pa. Buong kumpiyansang iginiit ni Wu na maghintay lang ito at manood. Pagdating ng dapit hapon, nagugulat na sinabi ni Dong Li na ito ang unang pagkakataon na nakarating siya sa tuktok ng may malay pa. Sa mga nakaraang pagkakataon, palagi na lang siyang binubuhat papunta roon. Sumang-ayon si Lin Zhao, inamin niyang naaalala rin niyang binuhat lang din siya. Habang nakatingin sa screen, nagtanong si Li Jingru kung sila na ba ang dalawang huling natitirang lone wolf sa klase nito, sabay komento na kung makakasalubong nila si Xiaoqian, para na rin silang namimigay ng libreng puntos. Sa tuktok, sa ilalim ng palubog na araw, nagkaharap sina Lin Xiao at Dong Li kasama ang kalaban na naghihintay sa kanila, habang binubuhat na paalis si Wu sa isang stretcher. Nakilala ni Dong Li ang kalaban nila at binalaan siya na ito si Liu Yuqian, ang class representative ng Class E na nakatalo na kay Wu Jixing. Buong pagmamalaking sinabi ni Liu Yuqian na natalo na ang class representative nila at nagmungkahi na sumuko na sila at ibigay ang mga points nila, nangangakong hindi niya sila sasaktan kung gagawin nila yon. Ngumiti si Lin Zhao at tinanong kung si Wu Jixing ba ang tinutukoy nito, na nagpapahiwatig na siguradong nagkakamali ito. Ang kasalukuyang class representative ng Class C ay siya. Nalilitong nagtanong si Liu Yuqian kung paanong naging posible yon. Sa sobrang tuwa, kinumpirma ni Dong Li na totoo ito, ipinaliwanag na tinalo ng bagong class representative si Wu Jixing sa ilang galaw lang at nag-iwan pa ng isang malaking hukay sa lupa. Nahihiyang nakiusap si Lin Zhao rito na huwag nang banggitin yung huli. Dumating ang mga reinforcements ng tumatakbo. Sila ay sina Lai Zhaoliu, ang pangatlong ranggo sa Class E, kasama ang isang grupo at inanunsyong nandito sila para tumulong. Kalamadong sumagot si Liu Yuqian na walang dapat ipagmadali at siya muna mismo ang tatalo sa class representative ng Class C. Tinanong ni Li Zhaoyu kung bakit hindi si Wu Zixing ang nakahiga roon. Ipinaliwanag ni Liu Yuqian na hindi siya yon. Ang totoong class representative ay ang lalaking yun na nandoon. Sumugod si Liu Yuqian, sumisigaw na ang mga estudyante ng Class Su ay pawang mga mahihina lang. Nagulat lang si Lin Zhao na napatingin sa kanya. Isang matinding aura ang bumalot sa katawan ni Lin Zhao, inilalabas ang kanyang totoong lakas. Sa isang iglap, naglaho siya, nag-iwan lang ng kanyang anino. Halos hindi makapag-react si Liu Yuqian, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Nang lumitaw sa tabi mismo nito, sinabihan siya ni Lin Zhao na masyado pa rin itong mabagal. Bumitaw siya ng isang napakalakas na sipa, at ang impact nito ay nagdulot ng isang matinding pagsabog. Sa labas ng pagsabog, nag-aalalang sumigaw ang mga kasamahan ni Liu Yuqian, nagtatanong kung ayos lang siya. Nagtaka si Zhao Shanjin kung sino ang lalaking yon at kung paano nakabuo ang Class C ng ganoong kalakas. Ibinulong ni Wen Wu na sadyang impossible yon.
Habang nakahandusay sa lupa, sugatan at galit na galit, inamin ni Liu Yuqian na masyado itong mabilis, at inutusan ang lahat na sabay-sabay na umatake, sinabing naubusan na sila ng oras. Sumang-ayon ang lahat. Sabay-sabay na sumugod ang squad ng Class E, sumisigaw na pabagsakin ang class representative ng Class C. Buong kumpiyansang umiti si Lin Zhou, sinabing ito nga ang gusto niya, na sabay-sabay silang umatake. Unang sumugod si Zhao Shenzhen nang may kasamang suntok, pero hinarang siya ni Lin Zhou, hinawakan siya sa leeg, at inihampa sa lupa. Anong klaseng lesson sa jiu-jitsu yon? Tawagan niyo si Makashev ngayon, paniguradong matatalo siya. Sinamantala ni Li Ziao ang pagkakataon at sumugod na may sipa, pero isang galaw lang ang naging sapat para patigilin siya. Sa sobrang inis, napasigaw sa isip si Li Ziao, nang ma-realize niyang sadyang napakabilis nito. Pagbalik sa control room, ipinapakita sa scoreboard ang Class C na may 55 points laban sa 31 ng class. Tinanong ni Li Jingru si Professor Wu kung sino ba talaga itong si Lin Zhou. Habang ninanamnam ang kanyang tsaa, sumagot siya na may ngiting tila nakalimot na tumatanda na siya, at nakalimutang banggitin na tinalo ni Lin Zhou si Wu Jixing sa class tournament at siya na ngayon ang class representative ng Class C. Nang gabing iyon, may nakapansin na bigla na lang dumilim ang kalangitan nang walang malinaw na dahilan. Isang nagbabadyang pulang liwanag ang lumitaw sa abot tanaw. Naramdaman ni Liu Yuqian na may papalapit at kabadong ibinulong na baka yon na ngayon. Nabahala rin si Chu and Wu sa tabi niya. Sumigaw siya para patigilin ang lahat. May nagtanong sa pagkalito kung bakit biglang pinatigil ng class representative ang laban. Ipinaliwanag ng isa sa mga estudyante na malabong matalo nila ang bagay na yon. Ang iba na nalilito pa rin ay nagtanong kung hindi na ba sila lalaban. Kinumpirma ni Liu Yuqian na oras na para tumakbo. Habang nanonood mula sa malayo, nanunuyang inisip ni Lin Xiao na walang silbi ang pagtakbo kahit pa may 8 binti ang bawat isa sa kanila. Umalinggaw ang isang alulong sa buong bundok, at lumitaw ang anino ng isang higanteng halimaw laban sa pulang buwan sa tuktok ng bangin. Nakilala ito ni Lin Xiao. Sa wakas ay nagpakita na rin ang bloodthirsty wolf. Kaya pala nagsitakbuhan ang lahat. Habang mabilis na tumatakbo sa gubat, takot na kinumpirma ng mga estudyante ng class na talagang lumitaw na ang bloodthirsty wolf. Sabi ng isa sa kanila, alam niyang hindi sila pautusan ng class representative nila na tumakbo dahil lang natatalo sila. Habang tumatakbo pa rin, ipinaliwanag ni Liu Yuqian na kahit gaano kalakas ang class representative ng Class C, hinding-hindi niya kayang talunin ang bloodthirsty wolf ng mag-isa. Idiniin niya na hanggat hindi umaabot sa 70 points ang Class C, tabla ang magiging resulta at hindi sila matatalo. Inutusan niya ang grupo na pumunta sa gilid ng bundok para harangin ang reinforcements ng Class C, saka tumalon mula sa bangin habang nakasunod ang iba. Pagbalik sa control room, nagulat si Professor Wu at nagbabala sa lahat na lumitaw na ang bloodthirsty wolf. Sa paghanga, inamin ni Li Jingru na gaya ng inaasahan sa class representative ng Class E, alam na alam niya kung ano ang pinakamagandang diskarte. Idinagdag pa niya na imposibleng mapatay ni Lin Xiao ang bloodthirsty wolf ng mag-isa, at mukhang matatalo na ang Class C. Pinagpapawisan pero tiwala pa rin, sinabihan siya ni Professor Wu na huwag munang magsalita dahil marami pang pwedeng mangyari. Samantala, sa loob ng gubat, mabilis na sumusugod ang reinforcements ng Class C. Sumigaw si Feng Wen na nagpakita na ang bloodthirsty wolf at kailangan nilang magmadali para tulungan si Lin Xiao. Nakasabay lang sa tabi niya si siya. Sumugod sila ng mabilis kaya umalimbukay ang alikabok sa dinadaanan nila. Biglang sumulpot sina Liu Yuqian at ang kanyang grupo at hinarangan ang daan. Nakilala niya ang mga dumating at mapangutyang sinabi na kung akala nilang nagpadala sila ng reinforcements, huli na sila. Ngayon, sila naman ang mapapasabak sa laban. Bigla siyang tinamaan ng malakas mula sa gilid na pinapanood ng mga estudyante ng Class C. Napatili sa takot ang mga estudyante dahil sa sobrang laki ng halimaw. Sa malapitan, makikita sa mukha nito ang matutulis na pangil at nag-aapoy na pulang mga mata na may markang nas na peklat sa noo nito. Sa pagpapanik, napagtanto ng mga estudyante na kahit ang class representative nila ay muntik nang bumagsak sa isang atake lang, kaya hindi na nila alam ang gagawin. Habang nakahiga sa lupa, inisip ng sugatang si Liu Yuqian kung mamatay na ba siya. Pagbalik sa teacher's lounge, matinding nanginig si Li Jingru at nagtaka kung ano ang nangyayari. Kasi naman, di ba sinabihan sila na anak pa lang ang bloodthirsty wolf at hindi mapapahamak ang mga estudyante. Natauhan si Professor Wu sa pagkakamali niya. Nakalimutan niyang gabi ng kabilugan ng buwan kung saan nagwawala ang mga bloodthirsty wolf. Agad siyang tumakbo nang nakasunod sa kanya si Professor Wu, sumisigaw na magmadali sila para iligtas ang mga estudyante. Sumugod ang nagwawalang halimaw ng may kasamang unggoy para habulin ang isa sa mga estudyanteng sinusubukang tumakas. May sumigaw sa pangalan ni Feng Wen, nagbababala sa kanya sa papalapit na panganib. Isang professor ang dumating at inatake ang halimaw para lituhin ito habang iniligtas ni Li Jingru si Feng Wen. Habang hawak ang estudyante sa kanyang mga bisig, sinabihan ni Li Jingru ang lahat na huwag matakot dahil nandyan ang guro nila.
Sa paghanga, napakomento ang mga estudyante kung gaano rin kalakas si Professor Wu habang pinapanood siyang tumalon papunta sa lobo gamit ang isang nag-aapoy na sipa. Naisip ng isa sa kanila kung anong klaseng training ang kailangan para maging kasing lakas niya. Nang mapilitang umatras ang halimaw dahil sa pakikipaglaban ng mga guro, kinuha ng bloodthirsty wolf ang pagkakataon at mabilis na tumakbo papunta sa tuktok ng bundok. May sumigaw sa sobrang kaba na papunta ang lobo sa tuktok at mag-isa lang doon si Lin Zhao. Desidido, idineklara ni Li Jingru na hahabulin niya ang halimaw. Pinigilan siya ni Professor Wu at sinabing hindi. Walang malay o sugatan ang mga estudyante roon, at kailangan niya silang dalhin sa school infirmary sa lalong madaling panahon. Nag-aalala, tinanong niya kung anong gagawin nila kay Lin ngayong nagwawala na ang bloodthirsty wolf dahil hindi niya ito kakayaning mag-isa. Nagboluntaryo si Professor Wu na siya na ang titingin sa bata, na sinasabing ang pagliligtas sa mga sugatang estudyante ang prioridad ngayon. Samantala, kalmadong naglalakad sa gubat si Lin Xiao. Namataan niya ang halimaw at sinabing nahanap din niya ito. Sa kanyang harapan, lumitaw ang bloodthirsty wolf sa buong bagsik nito, handang umatake. Tumama ang atake ng halimaw kay Lin Xiao kaya tumilapon siya. Nakatayo pa rin at nababalot ng asul na aura, ngumiti si Lin Xiao at sinabing nakakatuwang makita ang halimaw na nagwawala ng ganoon at nangakong ipapakita rin kung ano ang kaya niyang gawin. Habang kaharap ang galit na lobo, isang bagong kapangyarihan ang gumising sa loob ni Lin Xiao. Na-activate na ang Hunter Mode. Nakatayo sa harap ng halimaw, tinukso ito ni Lin Xiao na akala niya'y mabilis ito, pero gumagapang itong parang pagong. Pinakawalan niya ang isang malakas na sipa, kaya bumagsak ito sa lupa. Sa pag-counterattack, sinabi niyang dahil masyado itong mabagal, mabuti pang siya na lang ang lalapit. Natalo ang halimaw ng sunod-sunod at walang tigil na kidlat bilis na mga atake. Tumalon ng mataas si Lin Xiao sa himpapawid na may background ng pulang buwan, at idineklarang oras na para tapusin ito. Bumaba siya na may malakas na atake, sumisigaw sa lobo na saluhin ang huli niyang atake. Binalot ang buong lugar ng isang malakas na pagsabog ng asul na enerhiya. Nang mawala ang alikabok, nanatiling nakatayo si Lin Xiao sa gitna ng mga guho, matapos makontrol ang lahat ng kapangyarihang iyon. Bigla siyang may napansin at nagulat. Kahit pagkatapos ng lahat ng iyon, nakatakas pa rin ang lobo. Tiningnan niya ang kanyang relo. Kahit nakatakas ang halimaw, nakuha na ang points, 75. Sa ilalim ng pulang buwan, sinabi niya na mukhang nanalo ang Class C. Sa loob ng gubat, napatalon sa tuwa si Dong Li, at paulit-ulit na sumisigaw na sobrang lakas ng class representative. Sa control room, lumabas sa screen ang pinal na scoreboard. Class C na may 105 points, Class na may 31. Namanghang nagkomento ang mga guro na natalo ng isang ordinaryong estudyante ang bloodthirsty wolf ng mag-isa. Pinag-usapan ni Li Jingru ang background ni Lin Xiao. Hindi siya ordinaryong estudyante, dahil nakapasok siya sa akademi bilang pangatlo sa pangkalahatan, at ang mental strength niya ay bahagyang mas mataas pa kaysa sa top 2 na estudyante. Nagtanong si Professor Wu kung hindi ba siya gagawing perpektong kandidato para maging isang esper dahil doon. Kinumpirma ng babae sa tabi niya na siya ay isang natural na esper, at oras na lang ang hinihintay bago siya magising kapag narating na niya ang mental clarity. Sa inis, ibinulong ni Li Jingru na sadyang maswerte lang si Professor Wu na makahanap ng estudyanteng may ganoong pambihirang potensyal, at nangakong sa susunod ay hinding-hindi na siya matatalo. Nang gabing iyon sa campsite, nagdiwang ang mga estudyante sa paligid ng campfire. Isa sa kanila ang nagbuni sa unang point ng squad nila sa Class C, na nagpapaliwanag na sinadya niyang pasuutin ng maskara si Feng Wen para gulatin ang kalabang team. Pinuri naman ng isa pa ang class representative, at sinabing masyadong mabilis at hindi masundan ang mga galaw niya laban sa bloodthirsty wolf. Ipinunto ng pangatlo na maganda rin ang ginawa ng squad, na nilabanan ang halimaw sa tulong ng isang guro na walang kahit sinong nakaranas ng matinding pinsala. Ipinagyabang ni Xia na sa kanya dapat mapunta ang lahat ng kredito dahil kinalaban nina Fei Fei at Fang Wen ang lobo habang pinanatili niyang ligtas ang lahat. Inasar siya ni Fei Fei sa pagtawag sa kanya na Little Yaya at tinanong kung gusto nitong mag-shopping sa weekend at gumastos ng marami. Nakaupo si Lin Xiao sa malapit, sa harap ng isang holographic panel habang sumagot si siya na hindi niya kaya dahil kailangan niyang magtrabaho at kumita ng pera sa weekend na yon. Sa isip niya, nagulat siya na talagang may premyo pala sa pagtalo ng mga alien beast. Muli na namang lumitaw ang kanyang attribute panel na nagpapakita ng maliit na pagtaas sa constitution at spirit. Napagtanto niyang ang pagtalo sa alien beast, ang bloodthirsty wolf, ay nagpataas sa dalawang attributes ng tig-1 point. Sa ilalim ng mabituing kalangitan, lumapit si Feng Wen at nagtanong kung may plano ba si Lin Xiao sa weekend. Sumagot siyang wala naman siyang naiisip. Inimbitahan ni Feng Wen si Lin Xiao na bisitahin ang Frenzied Combat Dojo sa syudad, sinisigurado sa kanya na isa itong napakagandang lugar. Habang nakatayo sa harap ng gusali, kinumpirma niyang nasa tamang lugar sila. Iba-iba ang mga taong madalas pumunta sa dojo, mga nag-aasam maging mandirigma na naghahanda para sa open recruitment, mga estudyante sa military university,
at kahit mga aktibong sundalo at hunters na dumadaan minsan. Tinanong ni Lin Xiao kung pumupunta ba siya rito dahil mas madaling makahanap ng makakalaban. Pinaliwanag ni Feng Wen na nakakatulong talaga ang panonood sa mga totoong hunter na lumaban, pero ang pangunahing dahilan ay ang paglahok sa sariling arena ng dojo dahil kumikita ng pera bawat panalo, 1,000 yuan kada laban. Noong nakaraang buwan lang, kumita siya ng higit sa 10,000. Sa sobrang pananabik, nagmakaawa si Lin Xiao na isama siya sa loob para mapalawak ang kanyang kaalaman. Sa reception desk, nakiusap si Feng Wen na bigyan ng access sa arena ang kanyang kaklase. Kinumpirma ng receptionist na naayos na ang lahat. Sinuri niya ang impormasyon sa kanyang tablet at pinaliwanag na bilang third-year student ng Leju Military Martial Arts University, pasok siya sa Sequence 5. Pinaliwanag ni Feng Wen na ang Sequence 5 ay katumbas ng Trainee Warrior level, habang ang Sequence 4 ay katumbas na ng A-Rank Hunter. Kung susundan ang lohikang iyon, ang Sequence 1 ay katumbas ng isang A-Rank Hunter. Tinapos ng receptionist ang usapan sa pagsasabing binigyan na ng access si Lin Xiao sa Sequence 4 at Sequence 5 arena pati na rin ng spectator access. Kailangan lang niyang iswipe ang kanyang card para makapasok sa mga lugar na iyon. Sa ngayon, wala siyang pahintulot na pumasok sa mas matataas na level na arena. Nagpasalamat siya sa kanya. Habang naglalakad sila sa pasilidad, napansin ni Lin Xiao na maganda talaga ang itsura ng uniforme. Pinagalitan siya ni Feng Wen at sinabihang mag-focus sa mas mahalagang bagay. Ito ang Sequence 5 Arena Hall. Ang mga taong nasa level nila ay pwedeng umakyat ng isang level at lumaban sa mga Sequence 4 Arena. Gayon din, ang mga Sequence 4 fighter ay pwedeng hamunin ang Sequence 3, pero hindi sila pwedeng bumaba para lumaban sa Sequence 5. Samantala, ang mga Sequence 1 fighter ay lumalaban lang sa isa't isa. Naintindihan ito ni Lin Xiao. Ginawa ang panuntunan para maiwasan ang malaking agwat sa lakas, para hindi makababa ang mas malalakas na fighter at durugin ang mas mahihinang kalaban. Pinuri ni Feng Wen ang kanyang pag-iisip at pinaliwanag na kahit mas malaki ang premyo sa matataas na level na arena, mas mabuting magsimula muna sa Sequence 5 dahil first time niya rito. Sinabi niya na pupunta siya sa Arena Room 3, inutusan siyang pumili ng sariling kwarto, at nagpaalam na. Pumasok si Lin Xiao sa isa sa mga arena room kung saan malakas na naghihiyawan ang mga manonood na durugin sa lapag si Stone Ghost. May nakasulat sa karatula na Frenzied Combat Dojo Sequence 5 Arena Room 8. Patuloy na isinisigaw ng mga tao ang pangalan ni Zhang Meng nang may labis na pananabik. Napansin ng isang staff si Lin Xiao at sinabing bilang baguhan, siya ang magiging competitor number 43 ngayong araw. Sa loob ng ring, tumama ng sapul sa mukha ng kanyang kalaban ang isang brutal na suntok. Bilang panalo, itinaas ni Zhang Meng ang kanyang kamao. Idineklara siya ng announcer na panalo sa laban at tinanong kung gusto pa niyang ipagtanggol ang kanyang titulo o magretiro na. Ipinahayag ni Zhang Meng na ang tunay na lalaki ay hindi sumusuko sa kalagitnaan at patuloy niyang ipagtatanggol ang kanyang pwesto. Tinanong ng announcer kung may gustong humamon sa kanya mula sa mga manonood. Nagbulungan ng nag-aalangan ang mga tao, sinasabing napakabagsik ni Zhang Meng at mukhang handa na siyang ma-promote sa Sequence 4 kaya walang maglalakas loob na hamunin siya. Tinaas ni Lin Xiao ang kanyang kamay at nagtanong kung pwede ba niyang subukan. Nagduda ang mga manonood at nagtaka kung sino ang baguhang iyon. Inamin nilang mukha siyang may ibubuga pero walang kwenta ang hitsura. Si Zhang Meng ang tunay na lalaki sa arena. Opisyal na idineklara ng announcer na aakyat sa entablado ang competitor number 43 na si Lin Xiao para hamunin ang competitor number 6 na si Zhang Meng. Pinakita sa screen ang statistics nilang dalawa. Zhang Meng na isang profesional na sundalo, may 105 na laban, 85 na panalo, at 81% na win rate. Lin Xiao, isang estudyante sa universidad, walang laban, walang panalo. Hindi makapaniwalang sinabi ng mga manonood na isa talaga siyang ganap na baguhan, at hinulaang madaling mananalo si Zhang Meng habang inamin na kahit may magandang kinabukasan si Lin Xiao, kulang na kulang pa siya sa karanasan. Nakatayong magkaharap, seryosong sinabi ni Zhang Meng na kahit estudyante pa lang si Lin Xiao, hindi siya magpipigil. Kalamadong sumagot si Lin Xiao na wala rin siyang balak na magpigil. Tinukso siya ni Zhang Meng at sinabihang mauna ng umatake para makita niya ang kaya ng bata. Umatake si Lin Xiao gamit ang isang mabilis na sipa. Gulat na gulat si Zhang Meng. Sa sobrang pagkamangha, inamin ng mga manonood na mali ang husga nila sa binata. Tinawag siyang henyo at inisip kung isa na ba siyang magaling na third-year student o baka karapat-dapat na siyang isali sa ranking na yon. Sabi naman ng isa ay magiging nakakaaliw ang laban na ito. Sumigaw si Zhang Meng na tinatago lang pala ng bata ang tunay niyang lakas at pinalabas ang kanyang psionic armament. Nagsagupaan ang dalawa ng matitinding suntok at sumabog ang enerhiya sa bawat tama. Kalmadong naisip ni Lin Xiao na napakabagal ng kalaban niya at marami itong puwang. Kahit pa ganoon, inamin niya na mukhang diretsahan naman ang binata, kaya nagdesisyon siyang dumipensa na muna para hindi naman ito masyadong mapahiya.
Sa sobrang pagkadismaya at pawis na pawis, nagtanong si Zhang Meng kung bakit panay lang ang depensa ni Lin Xiao imbes na umatake at tinanong kung minamaliit ba siya nito. Sa kanyang isip, napansin ni Lin Xiao na pagod na rin ang kanyang kalaban at nagdesisyon na oras na para tapusin ang laban. Tumalon siya sa ere at umikot para sa huling atake, habang gulat naman si Zhang Meng dahil hindi na siya nakadepensa. Nasaksihan ng buong arena ang nangyari nang ideklara ng announcer na panalo si Lin Xiao sa laban. Napasigaw ang mga tao ng kanyang pangalan, masayang nagsabing may bagong bituin sa arena, at mahirap paniwalaan na napakalakas na ng isang ordinaryong estudyante. Tinanong nila kung may balak pa siyang ipagtanggol ang kanyang titulo o magretiro na. Nagdesisyon si Lin Xiao na patuloy na ipagtanggol ang titulo dahil naisip niya na mas mabuti kung mas malaki ang kikitain niya. May dumating na bagong hamon, isang kalbong lalaki na may napakalaking katawan. Nagbulungan ng may hinala ang mga tao at sinabing basura lang si Zhang Meng dahil natalo siya sa isang bata. May nakakatakot na ngisi, binantaan ng baguhan si Lin Xiao at sinabing huwag iyak kapag pinunit niya ang gwapong mukha nito. Hindi man lang natakot, nagtanong si Lin Xiao kung sino ang bastos na lalaking iyon. Sumagot ang announcer, competitor number 44, Che Shenghao. Walang grupong kinabibilangan. Nakalaban ng 131 beses, 125 panalo na may win rate na lagpas sa 75%. Hindi makapaniwalang nagkomento ang mga manonood, nagtatanong kung kailan pa nagsimulang magpakita riyan ang siraulong iyon. Pinaliwanag ng isa na dati siyang nasa militar pero pinatalsik dahil sa malalang paglabag sa disiplina at niban din siya ng Hunters Association. Naalala naman ng isa pa na nung huling lumaban ito, sinira nito ang mukha ng kalaban at gusto nitong lumaban ng madumi. Naisip naman ng pangatlo na isa lang siyang hayop at dapat ay pinagbawalan na siyang lumaban. Sa labis na pag-aalala, binalaan ng announcer si Lin Xiao na mag-ingat sa kalaban at sinabihang kung hindi niya kaya, sumuko na lang siya imbes na pilitin pa. Mataas ang kumpiyansang sumagot si Lin Xiao na kung ganoon, wala na siyang dahilan para magpigil palaban sa kanya. Opisyal niyang inanunsyo ang pagdating ni competitor number 44, Che Shenghao. Sa isang nakakadiring ngisi, tinukso niya ang announcer at sinabing magkita sila pagkatapos dahil mas magaling siya kaysa sa iniisip nito. Pagkatapos ay humarap siya kay Lin Xiao at nagbantang dudurugin ang kanyang bungo. Nang hindi nagpapakita ng anumang takot, sinabi sa kanya ni Lin Xiao na tumigil na sa kakasalita at umatake na lang kung iyon ang balak niyang gawin. Sumugod si Che Shenghao at idineklarang kung gusto na ni Lin Xiao mamatay, masaya niya itong tutuparin. Madaling nakailag si Lin Xiao kaya nagulat ang kalaban. Napapalibutan ng asul na enerhiya, sinalo ni Lin Xiao ang higanting braso gamit ang isang kamay, at kalmadong sinabi na dahil gusto ni Che Shenghao na durugin ang kanyang bungo, aalisin na lang niya ang brasong iyon muna. Dinurog niya ang braso ng lalaki sa isang pisil lang. Nababalo pa rin ang enerhiya, handa na si Lin Xiao sa susunod na tira at direktang pinatamaan ng sapul sa mukha si Che Shenghao. Dahil sa lakas ng tama, tumalsik siya sa ere habang umiikot ng wala sa kontrol. Wala pa ring reaksyon ang mukha, tiniyak ni Lin Xiao sa lahat na hindi mamamatay si Che Shenghao, pero inamin niyang tuluyan ng nasira ang braso at hindi na niya ito magagamit sa anumang iligal. Sa paligid ng arena, natameme ang ilang manonood at pilit na iniintindi kung ano ang kakasaksilang nila. Idineklara ng announcer na si Lin Xiaoyu ang panalo sa laban. Nagdiwang ang mga tao at sinigaw ang kanyang pangalan, habang pabirong tinawag ng ilan ang kanilang mga kaibigan para manood ng isang Diyos sa laban, inamin na namangha sila sa ganoong kagaling na kasanayan. Tinanong ng announcer kung gusto niya bang ipagpatuloy ang pagtatanggol sa kanyang titulo. May kumpiyansang itinaas ni Lin Xiao ang kanyang kamao at sinabing siyempre, gusto niya. Tinanong niya kung mayroon sa mga manonood ang gustong humamon sa kanya. Itinulak ng mga tao ang isang binata papalapit, hinihikayat siyang pumasok sa ring at tinatawag na representative ng klase nila. Nagpanik siya, tinanong kung nagbibiro ba sila, at agad na sumuko dahil ayaw niyang isugal ang sarili. Idineklara ng announcer na si Lin Xiao ang kampiyon ngayong araw at doble ang kanyang cash prize. Habang nagpupunas ng pawis, bumulong siya na 2 laban lang ang nilaro niya kaya kahit dinoble pa, hindi pa rin yon kalakihan. Inabot sa kanya ng staff ang pera na kinita niya ng araw na yon, at ipinaalam sa kanya na hindi na siya pwedeng lumaban sa Arena Room 8 sa natitirang araw. Idinagdag niya na pwede pa rin siyang manatili at manood ng mga laban. Habang masayang binibilang ang pera, nagpasalamat sa kanya si Lin Xiao. May tumawag sa kanyang pangalan. Ang announcer iyon. Lumapit siya at bigla itong hinalikan sa pisngi. Taos puso siyang nagpasalamat, at ipinaliwanag na matagal na siyang ginugulo ng lalaking iyon, at kung hindi lang siya empleyado ng dojo, baka kung ano na ang ginawa nito sa kanya. Nahihiya, tumikim si Lin Xiao at dahan-dahang nagmungkahi na kung talagang nagpapasalamat siya, baka pwede pa siyang lumaban ng ilang beses dahil nakakapanghinayang naman kung aalis na siya pagkatapos lang ng 2 laban. Sumagot siya na hindi na talaga siya pwedeng lumaban pa sa kasama niya sa arena, pero malaya pa rin siyang lumahok sa ibang Sequence 5 arenas.
Ngumiti ng may interes si Lin Zhao, sabay sabing ngayon ay nagiging kapanapanabik na ang lahat. Tuloy-tuloy ang kanyang pagpapanalo sa iba pang mga arena. Una, idineklara siyang kampiyon ng Arena Room 5, kung saan isinisigaw ng mga tao ang pangalan niya, habang may isang nagrereklamo na swerte lang siya, at may isa namang yumuko sa paghanga. Sumunod, idineklara siyang kampiyon ng Arena Room 13, kung saan muling isinigaw ng mga manonood ang pangalan niya, habang magalang na inamin ng kalaban niya na maganda ang kanilang laban. Idineklara rin siyang kampiyon ng Arena Room 17, at nagpasalamat siya sa mga manonood sabay sabing isang malaking karangalan ito. Habang hawak ang patong-patong na sobre ng pera, tuwang-tuwang nag-isip si Lin Zhao kung aling arena ang susunod niyang pipiliin, ang ika-10 o ang ika-18. Nagreklamo siya na ang hirap magdesisyon. Dalawang lalaking nakasuot ng suit at madilim na shades ang lumapit at tinawag siya sa kanyang pangalan. Naghihinala, niyakap ni Lin ang kanyang pera at tinanong kung balak ba nilang pagnakawan siya. Ipinaliwanag ng isa sa mga lalaki na masyadong mataas ang win rate niya sa Sequence 5 kaya simula ngayon, na-promote na siya sa Sequence 4. Galit na nagprotesta si Lin Zhao na baka nagbibiro lang sila dahil isa lang siyang third-year college student at idinagdag na pwede nilang tingnan ang profile niya kung gusto nila. Sa inis, nagbanta siyang hindi na babalik at nagreklamo na tinatrato nila ng masama ang sarili nilang mga customer. Nag-alok ng danyos ang mga staff. Dahil naiintindihan nila ang abala, handang magbayad ang Frenzied Combat Dojo ng 100,000 yuan bilang danyos. Gulat na gulat si Lin Zhao, inulit ang halaga bago agad itong tinanggap habang nagkukunwaring nag-aalangan para lang mapanatili ang imahe niya. Ang bagong Sequence 4 Arena ay napakalaki at punong-puno ng mga manonood. Pinuri ng mga tao ang mga manlalaban, namangha sa laki ng lugar, at paulit-ulit na isinigaw ang pangalan ng kasalukuyang kampiyon na si Phantom Tiger. Sa loob ng ring, isang lalaking may tatoo at kulay kahel na buhok ang nagpakawala ng napakaperpektong spinning strike na nagpatumba sa kanyang kalaban gamit ang walang kapintas-pintas na pamamaraan. Binati ng announcer si Phantom Tiger sa kanyang pagkapanalo at tinanong kung balak pa ba niyang patuloy na ipagtanggol ang kanyang titulo o magreretiro na. Kinumpirma niya na, syempre, patuloy niya itong ipagtatanggol. Tinanong niya kung mayroon ba sa mga manonood ang gustong humamon sa kanya. Tinaas ni Lin Zhao ang kamay niya para magboluntaryo. Binasa niya ng malakas ang impormasyon nito. Challenger Lin Zhao, estudyante sa universidad, 0 na laban, 0 na panalo. Tumigil siya sa pagkagulat. Binalaan niya ito na si Phantom Tiger ay isang rank hunter na may 105 na laban at 73 na panalo, sabay tanong kung gusto ba talaga nitong hamunin siya. May kumpiyansang sumagot si Lin Zhao na gusto niya dahil wala namang panuntunan na nagbabawal sa isang baguhan na hamunin ang isang elite na manlalaban. Formal niyang inihayag ang pagpasok ng katunggaling si Lin Zhao sa entablado. Nagbulungan ang mga manonood sa hindi makapaniwalang pagtataka, nag-iisip kung masyado lang bang padalos-dalos ang bata at kung talagang napakatigas lang ng ulo ng mga estudyante ngayon. May nagdagdag na walang anumang pag-asa ang isang third-year student at dapat sana ay naghintay pa ng kahit isang taon man lang. Nagbabala si Phantom Tiger na maikli lang ang pasensya niya at balak niyang tapusin agad ang laban at sinabihan si Lin Zhao na huwag siyang sisisihin kapag nasaktan siya. Nakangiti, binalik ni Lin Zhao ang babala, at sinabing huwag din siyang sisisihin kung ito ang magtatapos na sugatan. Unang umatake si Lin Zhao. Sinalag ni Phantom Tiger ang atake. Habang dumidepensa pa rin, namamangha niyang inamin na napakagaling ni Lin Zhao kahit bago pa man nito paganahin ang kanyang psionic armament. Kinikilala na ang kanyang lakas, bilis, at galaw ay talagang napakahusay. Napagtanto niyang minaliit niya ito. Ngumiti si Lin Zhao, at inihayag na hindi pa nga niya ginagamit ang kanyang psionic powers. Isang napakalakas na alon ng enerhiya ang bumalot sa buong katawan niya habang idineklara na ito ang tunay na psionic armament at sinabihan ang veterano na mag-ingat. Pinalipad ng patalikod ng sipa ang kanyang kalaban, bagamat nagawa nitong ipagtanggol ang sarili. Namangha ang mga manonood at nagkomento na masyadong mabilis ang sipa para masundan ng mga mata nila at kung totoong third-year student lang ang binata, abay baka pang elementary na lang silang mga manonood. Nagtaka naman ang isa kung ganoon ba talaga kalakas si Lin Zhao. Hawak ang namamanhid niyang kamay, seryosong inamin ni Phantom Tiger na talagang malakas si Lin Zhao at idineklara na mula sa sandaling ito, ituturing na niya ito bilang isang tunay na kalaban. Sumugod siya gamit ang isang malakas na suntok at nagbanggaan ang mga kamao ng dalawang manlalaban sa isang sumasabog na impact. Agad na gumanti si Lin Zhao gamit ang isang energy-infused spinning kick. Sa matinding tensyon, galit na nagtanong si Phantom Tiger kung gaano kasiksik ang psionic energy na yon dahil hindi niya maintindihan kung bakit napakatindi ng paglakas nito. Kaswal na sumagot si Lin Zhao na wala namang espesyal, mas malakas lang ng kaunti kaysa sa kanya. Inamin ni Phantom Tiger na ang lakas ni Lin Zhao ay isa sa pinakamataas kahit ikumpara sa mga rank hunters, ngunit nagbabala na hindi pa rin ito sapat para talunin siya, sabay pakawala ng bagong teknike.
Natigilan ang mga manonood, nagkokomento na sa wakas ay sumiseryoso na si Phantom Tiger, at nag-isip kung baliw ba talaga ang estudyanteng iyon para pilitin ang isang hunter sa ganoong level na ibigay ang lahat. Dumausdos ang isa niyang paa sa lupa, naghahanda para sa susunod na tira. Isang malakas na sipa ang bumangga sa depensa ni Lin Zhao, na naglabas ng mapanirang shockwave. Sa wakas, nakabawi rin siya ng kaunti, kaya napilitang umatras si Lin Zhao. May mapang-asar na ngisi, tinanong niya kung masakit bang makatanggap ng atake na puno ng psionic energy. Kalmadong inamin ni Lin Zhao na masakit din naman. May kumpiyansang nagmungkahi si Phantom Tiger na dapat na lang siyang sumuko dahil wala naman siyang pag-asang manalo. Pagkatapos ay nag-alangan siya, lumaki ang mga mata, maliban na lang. Isang matinding aura ang ganap na bumalot sa katawan ni Lin Zhao, at sumabog ang manonood sa hindi makapaniwala dahil nakilala nila itong psionic coating, ang mismong teknike na ginamit lang ni Phantom Tiger. Kinuwestiyon ng lahat kung paano naging posible yon gayong isa lang siyang estudyante na hindi pa nga nagsisimulang matuto ng maayos tungkol sa psionic armament, kaya napaisip sila kung ang batang iyon ay isa ba talagang henyo. Ngumiti si Lin Zhao sabay sabing ngayon ay patas na ang laban at nagmungkahi na maglaban sila ng seryoso at walang ititira. Pinanood ng mga manonood sa matinding katahimikan ang pag-aabang sa susunod na galaw. Ibinigay ni Phantom Tiger ang lahat ng kaya niya, nagpakawala ng walang tigil na pag-ulan ng mga suntok laban sa hindi matibag-tibag na depensa ni Lin. Halos hindi makapaniwala ang mga manonood sa nakikita nila, sabay tanong kung mga paa at kamay pa ba talaga yon ng tao, dahil ang tunog ay parang nagbabangga ang mga metal. Inamin ng iba na halos hindi na ito masundan ng kanilang mga mata, at tinawag na nakakakilabot ang eksena. Lumiwanag ng husto ang kamao ni Lin Zhao, siksik sa enerhiya, at handa na para sa pangwakas na atake. Dahil naiwang bukas ang depensa ng kalaban, magpapakawala na si Lin Zhao ng panghuling tira. Gulat na naniga si Phantom Tiger, tumutulo ang malamig na pawis sa mukha, pero huli na ang lahat. Tumama ang suntok ni Lin Zhao na nagpatumba sa kanya sa lupa. Mula sa itaas, makikita sa arena ang naging resulta. Nakahigat talunan si Phantom Tiger sa sahig. Habang inuubo, inamin niya ang kanyang pagkatalo. Idineklara ng announcer si Lin Zhao bilang panalo sa laban. Habang nakahiga pa rin sa lupa, nagtanong si Phantom Tiger kung totoong ginamit ba niya ang kanyang buong lakas. Ngumiti si Lin Zhao at sinabi lang na hulaan niya. Lumayo ang kanyang kalaban sabay aming isang ang tunay na halimaw si Lin Zhao. Tinanong ng announcer kung balak pa rin ba ni Lin Zhao na ipagtanggol ang kanyang posisyon o tatapusin na ang kanyang sunod-sunod na pagkapanalo roon. Nagdesisyon siyang patuloy itong ipagtanggol, sinasabing hindi pa siya masyadong nag-enjoy. Tinanong ng announcer kung may iba pang mga hahamon mula sa mga manonood. Nag-atubili ang mga tao, nagkokomento na dahil sa bugbog saradong mga katawan nila, wala nang may lakas ng loob na tumapak pa sa arena. Bumubulong ang ilan na kung sino man ang susunod ay ipapahiya lang ang sarili niya. Napapaisip kung sino pa ba ang maglalakas loob subukan, habang nagbibiro naman ang iba na mas nakakahiya kung hahayaan nilang isang estudyante ang matagumpay na makapagdepensa sa titulo. Umigay ang mga yabag ng paa sa buong bulwagan. Biglang nanginig ang isang tao, nagtataka sa temperatura na bigla na lang bumagsak at napabahin pa. Lumabas ang pinagmumulan nito, si Baizu, isang third-year university student, ikalawa sa klase niya at kilala bilang Ice Princess. Tuwang-tuwang nagkanya-kanya ang manonood sa pag-anunsyo sa pagdating niya, habang may nagbabala na nasa panganib na si Lin Zhao ngayon na may lumitaw na isang Elite Sequence 4 competitor. Sa labis na kumpiyansa, nagmungkahi siya na dahil pareho silang third-year students, magkaroon sila ng isang palakaibigang laban. Opisyal na ipinakilala ng announcer ang bagong hahamon, ang Ice Princess. Nabaliw ang mga manonood habang paulit-ulit na isinisigaw ang pangalan niya, habang lantarang idinideklara ng ilang fans ang pag-ibig nila. Tinatawag siyang diyosa at pinupuri ang kanyang kagandahan. Nang maramdaman ang kanyang presensya, seryosong inisip ni Lin Zhao na talagang napakalakas ng isang ito. Tinanong niya kung isa rin ba siyang third-year student. Tahimik lang siyang tumitig dito. Sumugod si Lin Zhao sabay sabing dahil hindi rin naman siya magsasalita, ibibigay na niya ang lahat at inactivate ang Hunter Mode, sabay talon papunta sa kanya gamit ang isang suntok na puno ng enerhiya. Kahit walang kahirap-hirap, sinalag niya ang atake gamit ang isang kamay lang. Pinagpapawisan, gulat na inisip ni Lin Xiaoyu na kahit isa sa top 20 students ng batch nila ay hindi magagawang pigilan ng ganito kadali ang atake niya. Sa paglala ng tensyon, napaisip siya kung sino ba talaga ito. Siya ay si Lin Xiaoyu, ang second-ranked student ng taong iyon. Bai Xiaoyu ay isa lamang palayaw na ginagamit niya rito. Lumitaw ang status ni Ling Zhu sa harap ni Lin Zhao. Lakas 19, pangangatawan 14 na, liksi 19, espiritu 16 na, kasama ng mga kasanayan tulad ng footwork at combat na nasa level 2 na. Nang tingnan ang mga numero, napagtanto niyang kapantay siya ni Shuang Zhenyu, ang pinakamagaling na estudyante sa buong taon, at kailangan niyang maging sobrang maingat. Sinalag niya ang suntok nito gamit ang isang kamay sa pamamagitan ng psionic coding. Napaatras siya dahil doon. Tinanong ni Bai Zhu kung totoong third-year student siya,
at nagtaka kung paano niya agad natutunan ang psionic coding. Gumanti siya at sinabing nagsasalita ito na parang hindi rin ito kayang gamitin iyon, bago siya hinamon na ilabas ang tunay na lakas para magkaroon sila ng totoong laban. Isang matinding aura ang nagsimulang umikot sa paligid niya. Sa pagkamangha, nakilala ito ni Lin Ziao bilang nakakagulat na psionic armament habang ang asul na apoy ng enerhiya ay tuluyang bumalot sa katawan nito. Bigla siyang naglaho. Dahil sa pagkalito, nagtanong si Lin Ziao kung ano ang tunog na iyon at kung saan siya nagpunta. May isa rin sa mga manonood ang nagtaka kung saan naglaho ang Ice Princess. Nagbulungan sa gulat ang mga tao, nagtatanong kung tumakbo ba siya. Binaliwala ng iba ang ideyang iyon, sinabing hindi sapat ang lakas ni Lin Ziao para mapatakbo siya. Biglang napadaing si Lin Ziao sa isang hindi inaasahang pagtama, at tuluyan siyang nawalan ng depensa. Sabay-sabay na isinigaw ng mga manonood ang kanyang palayaw, habang may isang sumigaw na kaya niyang maging invisible, at pinuri siya. May isa pang humula na nasa malaking gulo na ngayon si Lin Ziao. Habang pinagpapawisan, itinama niya sila. Hindi siya invisible. Sobrang bilis lang talaga niyang gumalaw para masundan ng ordinaryong paningin. Kung ganoon, inactivate niya ang isang teknik na nagpabilis sa sarili niyang paningin, na itinugma ang sarili sa bilis nito. Muntikan nang sumagi ang kamao nito sa kanyang mukha. Sumugod siya at nagbigay ng isang matinding sipa sa depensa ni Lin Ziao. Tumilapon siya patalikod nang walang pagkakataong makaganti. Bigla siyang naglahong muli sa harapan niya. Lumitaw siya sa likuran nito. Habang pinagpapawisan, napagtanto niyang hindi kapani-paniwala ang bilis nito. Nag-ipon siya ng enerhiya sa kanyang kamay, inihahanda ang isang malakas na atake. Ang kanilang huling paghaharap ay naglabas ng nakakabulag na pagsabog ng liwanag. Nang humupa ang lahat, tinanong ni Lin Ziao kung nagsisimula na bang mamanhid ang kamay nito. Sa pagkamangha, inamin niya na may lakas ng loob ito dahil sinalag ang kanyang psionic coating ng nakakamay lang. Nangasim ang mukha ni Ling Zhu sa matinding inis habang naiipon ang enerhiya sa paligid ng kanyang kamao. Kinakabahang nagkomento ang mga manonood na tila galit na galit ang Ice Princess at dapat na raw magsimulang magdasal si Lin Xiaoyo dahil ilan pa lang ang nakapagpagalit sa kanya ng sapat para gamitin ang psionic coating. Muli, naglaho siya sa paningin ni Lin Xiao. Lumitaw siya mismo sa harapan nito at bumitaw ng isang matinding suntok na nagpalipad dito ng malakas sa ere. Bumangga siya sa kisame na lumikha ng isang nakakayanig na pagtama. Natahimik sa gulat ang mga manonood, nagtatanong kung totoo ba ang nakikita nila at kung bumaon nga ba talaga ang bata sa kisame. May mga pabirong nagsabi na gusto nilang masuntok nito, habang sumagot ang iba na kapag nangyari iyon, magiging lawan na lang sila ng dugo. Sinabihan sila ni Ling Zhu na i-anunsyo na ang resulta at pababain siya mula roon. Nag-aalang ang sumang-ayon ng announcer at nagsimulang ideklara ang nanalo sa laban. Biglang nagulat si Ling Zhu matapos may marinig. Nagsimulang kumalat ang mga bitak mula sa butas na naiwan sa kisame. May nagtanong kung may nakarinig ba sa ingay na iyon, habang inamin ng isa na natatakot siya dahil sa kung anong dahilan, sabay biro na baka bumalik si Lin Zhao bilang multo para maghiganti. Isang sinag ng asul at puting enerhiya ang sumambulat mula sa butas. Dahil sa pagsabog, nagtakbuhan ang lahat sa takot, sumisigaw na parang may sumabog na bomba, at hindi makapaniwala sa nangyayari. Nakatalikod man, nagulat si Ling Zhu nang mapagtanto niyang may ganoon pa karaming reserbang psionic energy ang lalaki. Lumabas si Lin Zhao mula sa usok, nag-iba ng anyo, at may suot na bagong kasuotan na puno ng kumikinang na mga simbolo, ang Ash Mode. Inasar niya ito na nagsasabing wala pa siyang nakikita dahil hindi pa man lang siya natututo ng isang tunay na paraan ng psionic refinement. Namangha ang mga manonood, tinawag siyang walang katulad ang lakas at nagtaka kung ano ang transformasyon na iyon dahil wala pa silang nakitang ibang hunter na gumamit ng ganoon. Napabuntong hininga ang isa sa mga tagahanga niya at sinabing makita pa lang ang mukha nito ay napapabilis na ang tibok ng puso niya. Nagpalitan ang dalawa ng mabilis at sunod-sunod na suntok na puno ng enerhiya habang mas tumindi pa ang takbo ng laban na nagpapalabas ng kislap sa bawat galaw. Nang malapitan, kinakabahang pinagpawisan si Lin Xiao habang iniisip kung ano ang kakaibang pakiramdam na nararanasan niya. Nag-iba ang ekspresyon ni Ling Xiu. Nagsimulang kuminang ng matindi ang kanyang mga mata. At tila nawawalan siya ng kontrol habang mas nagiging agresibo ang kanyang mukha. Nababalutan ng yelo ang buong arena, at napagtanto ng mga manonood na nawawalan na ng kontrol ang Ice Princess. May bumahing at nagreklamong sobrang babaraw ng air conditioning, pabirong nagsabi na magkakasipon sila, habang nagkomento ang isa na talagang sinagad ni Lin Xiao ang limitasyon ng dalaga. Dahil sa kaba, naibulong ni Lin Xiao na baka matalo na siya. Sumigaw ang announcer sa takot na isa itong sequence, 4 arena, at bawal siyang gumamit ng Esper abilities sa loob. Nang may makikitang paghihirap, nabawi ni Ling Zhu ang kontrol sa sarili at nagdeklara na tama na, tinatanggap ang pagkatalo. Gulat pa rin sa paninira, nagkomento ang announcer na muntik ng pabagsakin ng Ice Princess ang buong spectator stands kasama niya at pagkatapos ay formal na idineklara si Lin Zhao bilang panalo sa laban. Tahimik siyang bumulong sa pagkalito. Sumuko ba talaga siya?
Sa loob ng isang opisina, binati sila ng isang lalaking may suot na sunglases. Nagkomentong nagkita silang muli at ang layunin ng pag-uusap na ito ay ang pagkasira ng Sequence 4 arena. Sa pagiging depensibo, pinutol siya ni Linzayo, sinabing basura ang mga arena ng dojo, nagtanong kung tinipid ba nila ang materyales habang ginagawa ito at idinagdag na nagpunta siya roon para kumita, hindi para malugi. Habang pinagpapawisan, ipinaliwanag ng manager na bawat arena ay ginawa ng mahigpit ayon sa pamantayan ng lakas ng kani-kanilang sequence, at nasira lang ang arena 2 dahil pareho nilang nalagpasan ng sobra ang mga limitasyong iyon. Tiniyak niya sa kanila na hindi niya sila ipinatawag para humingi ng bayad o ilipat sila sa ibang sequence. Ipinagpatuloy niya at sinabing ang usapang ito ay lalo na para kay Lingzhu dahil ang mga abilidad nito ay mahigpit na ipinagbabawal sa loob ng Sequence 4 arenas bunsod ng kakulangan ng sapat na kaligtasan para sa mga manonood. Kalmadong itinanggi ito ni Lingzhu, sinabing hindi siya gumamit ng anumang abilidad. Binalot ng katahimikan ang kwarto. Magsasalita sana ang lalaki pero iginiit niya ulit na hindi niya ginawa iyon. Sa pagkabigo, napabuntong hininga na lang ang manager, at nakiusap na mas pigilan sana nila ang sarili sa susunod at huwag nang sirain ulit ang negosyo niya. Tapat niyang iminungkahi na sa kanilang mga abilidad, magiging mas naangkop ang mga Sequence 3 arena para sa kanila. Nang gabing iyon, habang naglalakad sa tabi ng isang maliwanag na gusali, hiniling ni Lingzhu kay Linzao na i-activate muli ang Ash mode na iyon. Nagtanong siya kung bakit, at sinagot lamang nito na para iyon sa pananaliksik. Pinagbigyan niya ang hiling nito, kumikinang sa kanyang bagong anyo. Sa pagkamangha, nasabi niya na ang ganda nito, tahimik na bumubulong na kailangan niyang isaulo ang hitsura niyon, at iniisip kung paano niya ito maisasama sa isang hugis ng snowflake. Baka hindi rin masamang ideya na gawin itong damit ng babae. Palatanong na inusisa ni Linzao kung kailan napukaw ang kanyang Esper ability. Ipinaliwanag niyang gusto lang niya talagang makakita ng snow, at bago pa niya namalayan, napukaw na ang kanyang kapangyarihan. Ipinaliwanag niya na ang mga taong lumaki sa South ay hindi nakakakita ng snow kaya lahat doon ay nangangarap dito. Ang pagpukaw sa isang Esper ability ay nagbibigay ng basbas mula sa mga bituin, dahilan para sobrang tumaas ang mental na kapangyarihan ng gumagamit. Nagbago ang eksena habang nagsisimula na ang pagpili para sa armament class. Nakapatong sa isang pedestal ang isang malaking bolang kristal na naglalaman ng kaunting psionic energy mula sa isang A-rank hunter na siya ring magsisilbing guro ng klase. Sa loob ng silid-aralan, nagulat ang mga estudyante. Isang A-rank hunter, hindi ba't isa talaga siyang big shot? Sinabi naman ng isa na narinig niyang ang principal at ang diyan ng third year ay parehong naging mga A-rank hunter din dati. Nagtataka ang pangatlo kung ganoon ba talaga kalakas ang matandang kalbong principal na iyon, habang kinuwestiyon ng isa pa kung tuturuan ba talaga sila ng ganoong kaimportanteng tao. Nilinaw ni Teacher Wu na hindi ang mga taong iyon ang magtuturo sa regular na klase. Ihihiwalay ang magiging klase para sa armament course. Ipinaliwanag niyang ang mga kayalang gamitin ang kanilang mental na lakas para kumuha ng psionic energy mula sa bolang kristal ang makakapasok sa armament class. Tinawag niya si Linzio, ang representative ng klase, para pumunta sa harapan at magpakita ng halimbawa sa lahat. Kalmadong sumang-ayon si Linzio. Nakatayo sa harap ng klase, humigop siya ng umiikot na agos ng asul na enerhiya mula sa loob ng bola. Ipinaliwanag ng propesor na iyon ang pinakamababang pamantayan na kailangan para pumasa sa pagsusulit, at pagkatapos, isa-isang pupunta sa unahan ang lahat ayon sa ranking sa klase. Inanunsyo ng propesor na 4 na estudyante lang mula sa Class C ang nakapasa, sina Linzia, Wu Jixing, Feng Wen, at A Chen. Sa labis na pagkadismaya, napaiyak si siya habang sinasabi kay Linziao na hindi siya nakapasa. Pinagaan niya ang loob nito at sinabing hindi iyon malaking bagay. Mas mabilis lang talaga ang takbo ng armament class, pero matututunan rin naman niya ang lahat kalaunan. Pinatibay rin ni Fei Fei ang loob nito na nagsabing kapag umalis na sina Linziao at ang iba pa, sila na ang magiging pinakamalakas na estudyanteng matitira sa Class C. Mabilis na sumaya si siya at nangakong aalagaan ang Class C para sa kanya. Papunta sa bago nilang silid-aralan, nagtanong si Linziao kung bakit silang 4 lang ang nakapasa. Iminungkahi ni Wu Jixing na baka silang 4 lang ang tanging estudyante sa buong taon na nagtagumpay. Isang maskuladong binata ang bumati sa kanila, at nakilala si Linzao bilang kinatawa ng Class C na mag-isang tumalo sa Bloodthirsty Wolf. Nagtanong si Linzao kung sino ang taong nakatayo sa tabi niya. Prangkang sumagot si Lingzhu, at ipinakilala siya bilang si Gao Liangxing, na marahil ang pinakamahinang estudyante sa armament class. Sa sobrang hiya, napakamot siya sa likod ng kanyang leg, at nakiusap sa Ice Princess na pagbigyan naman siya kahit kaunti. Nagulat si Linzao nang makilala niya ang palayaw na iyon. Mukhang nagsasanay rin si Gao Liangxing sa Frenzied Combat Dojo. Sa likuran, may isang nagyayabang sa pamamagitan ng paglipad sa isang lumulutang na espada gamit ang kapangyarihan ng kanyang sariling Esper ability. Naiinis na sumigaw si Gao Liangxing, sinabihan ang nagpapasikat na tumigil habang may isa namang nagpatahimik sa kanya.
Pinagpapawisan si Lin Zhao nang makilala niya ang abilidad na yon kay Zhuang Zhenyu ito. Iba ito sa kay Ling Zhu pero nakakabilib din. Mula sa itaas, makikitang nakapila ang lahat ng magkakasama. May nag-anunsyo na mukhang dumating na ang lahat ng mga pasaway. Ipinakilala ng guro ang kanyang sarili bilang si Wang Lan, ang guro ng armament class at isang A-rank na hunter. Idinagdag niya na maaari rin siyang tawagin sa kanyang code name na Storm Leopard. Para sa unang aralin, nagtanong siya kung may nakakaalam ba ng tunay na layunin ng psionic armament. Sinubukan ni Lin Zhao na sumagot para lumakas at lumaban sa mga halimaw. Itinama niya ito. Ang paglakas at pangangaso ng mga halimaw ay mga bonus lamang. Ipinaliwanag niya na bago mangyari ang Great Cataclysm, ang mga sikretong manual ay nakakalat sa mga tagong kaharian sa buong mundo. Kinolekta, sinala, pinagsama-sama, at iniangkop ng Hunter Association ang mga ito para sa isang layunin, ang bigyan ng kakayahan ang mga ordinaryong tao na gumamit ng mga himala. Nagtanong si Lin Zhao kung ang ibig niyang sabihin sa himala ay ang mga Esper ability. Kinumpirma niya na tama siya. Alam ng lahat na ang mga Esper ay binyayaan ng mga bituin, ipinanganak na may dalang trono mula sa kalangitan. Hiniling niya kay Ling Zhu na ipakita ang kanyang trono sa lahat. Ipinikit ni Ling Zhu ang kanyang mga mata at nag-concentrate. Isang malaking ipo-ipo ng asul na enerhiya ang sumabog sa paligid niya. Ipinaliwanag ng narasyon na ang Celestial Throne ay ang enerhiyang iniimbak ng mga Esper sa kalangitan. Kahit ang maraming rank na hunter ay hindi garantisadong mayroon nito. Dahil sa matinding lamig, nanginig si Feng Wen habang hiling naman ni Lin Zhao na sanay magkaroon din siya nito. Nagpatuloy si Wang Lan. Ang psionic armament ay ang pamamaraan na nagbibigay kakayahan sa mga hindi Esper na magkaroon ng kapangyarihang katumbas ng sa isang Esper. Siyempre, kailangan din pag-aralan ng mga Esper ang psionic armament para mas madaling magising at magamit ang kanilang mga abilidad. Ipinaliwanag niya na nahahati sa iba't ibang yugto ang psionic armament at tiwala siyang na-master na ng lahat ang pinakabasic dito, ang psionic infusion. Ang susunod na layunin ng lahat ay ang psionic coating, kung saan ginagawang siksik na substance ang psionic energy upang balutin ang katawan na nagbibigay ng karagdagang lakas o depensa sa pag-atake o pagtanggap ng pinsala. Nagpatuloy sa pagsasalita si Wang Lan. Kapag na-master na nila ang coating, maaari nilang subukang ilabas ang psionic energy sa kanilang katawan at ipasa ito sa ibang mga bagay, isang pamamaraan na tinatawag na psionic emission. Nag-demonstrate siya sa pamamagitan ng paghiwa sa isang training dummy mula sa malayo gamit ang isang blade ng enerhiya na kasing nipis ng hibla ng buhok. Namangha ang mga estudyante, at sinabing literal na kasing nipis lang ito ng isang hibla ng buhok, tinawag itong pambihira, at nagbiro na sa ganyang antas ng presisyon, hindi na nila kailangan ng special effects sa paggawa ng pelikula. Nagpatuloy siya, pagkatapos niyan ay papasok na ang psionic armament sa mas kakaibang antas, master niyo na ang psionic transformation. Isang demonstrasyon ang naglabas ng matinding bagyo ng lilang enerhiya na sumira sa buong paligid. Hindi makapaniwala ang mga estudyante, at sinabing para na talaga itong Esper ability. Nilinaw niya na isa lang iyan sa mga yugto ng psionic armament. Nagtanong si Lin Zhao kung pagkatapos ng infusion, coating, at transformation, ay may mga susunod pang yugto kaysa roon. Kinumpirma niya ito, syempre, kung may makakamaster man ng transformation, magagawa nilang tunawin mismo ang mundo. Isang panibagong demonstrasyon ang naglabas ng nakakatunaw na berdeng enerhiya na kumalat sa lupa. Humagupit ang berdeng enerhiya sa paligid, at tinunaw ang lahat ng madaanan nito. Bumalik siya sa pangunahing usapan. Bukod kay Ling Zhu, mayroon pa bang nakapagmaster ng psionic coating? Paano naman si Zhuang Zhenyu? Sumagot siya na nagising lang niya ang kanyang Esper ability at kapareho lang ng sa iba ang progreso niya sa psionic armament. Nagsalita si Lin Zhao at sinabing tingin niya ay may alam siya kahit kaunti tungkol dito. Lumingon sa kanya si Wang Lan. Kaya siya pala si Lin Zhao, ang dating pinakamahinang estudyante sa Class C na biglang naging kinatawan ng klase. Inutusan niya itong ipakita ang kanyang buong lakas sa psionic coating para makagawa siya ng personal na training program para sa kanya. Nag-demonstrate si Lin Zhao, isang pagsabog ng mistulang tubig na enerhiya ang bumalot sa buong paligid na higit pa sa simpleng psionic coating. Sa halip na magyabang, sinabi niyang iyon lang ang limitasyon ng kaya niyang gawin. Natigilan si Wang Lan at pabulong na hindi makapaniwala, iyon ang limitasyon niya. Sa isip-isip niya, napagtanto niyang naabot na ng binata ang psionic emission stage, at mas malakas pa nga ng kaunti kaysa kay Ling Zhu. Napagdesisyonan niya na kailangan niyang seryosong pag-isipan ulit ang magiging training program ng batang iyon. Sumunod ang magkakasunod na matitinding pagsasanay habang patuloy na nire-record ng system ang mga nadadagdag na karanasan para sa psionic ability ni Lin Zhao. Nagsanay siya gamit ang isang punching bag at patuloy na itinala ng system ang kanyang progreso pareho sa martial arts at psionics. Habang may hawak na isang malaking pana na puno ng enerhiya, mas marami pa siyang nakuha na karanasan pareho sa kanyang psionic ability at sa husay sa pag-asinta gamit ang longbow. Nag-update ang kanyang status screen, Lin Zhao, isang potential point, lakas 17, bilis 16 na, pangangatawan 28, spirit 27,
Kasama ang kanyang mga skill pati na rin ang psionic armament na ngayon ay nasa level na. Sa sobrang tuwa, nagdiwang siya. Umabot na rin sa level 2 sa wakas ang kanyang psionic powers. Pambihira talaga ang personal na training program ni Instructor Storm Leopard. Bilib ngunit medyo inis na napakomento si Wang Lan na siya ay sadyang nakakaloka. Ang magkaroon ng ganoong antas ng psionic armament habang nasa third year pa lang ay naglalagay sa kanya sa hanay ng mga pinakamahuhusay na henyo sa mundo. Walang hiyang inasar siya ni Lin Zhao at tinanong kung dahil ba ito sa pagiging napakagaling niyang guro. Kaagad siyang sumagot, hindi talaga niya kayang turuan ang isang estudyanteng katulad niya. Sa loob ng 10 taon pa, malamang na walang kahirap-hirap na lalampasan siya nito. Lumipat ang eksena sa isang silid-aralan kung saan nakasulat sa pisara ang mga salitang yearly assessment. Inanunsyo ni Teacher Wu na para sa assessment na ito bukod sa orihinal na 5 kategorya, martial arts, footwork, elective weapons, psionic refinement, at live combat. Isinama na rin ang psionic armament sa pamantayan ng ebalwasyon. Pangalawa, ang live combat test ay hindi na labanan sa pagitan ng mga estudyante, kundi isang totoong pangangaso ng halimaw. Kinakabahang nagbulungan ang mga estudyante at nagtanong kung bakit kailangan na naman nilang harapin ang mga halimaw at kung may hunter squad bang mangunguna sa kanila. Inamin ng isa na hinding-hindi na niya gustong makakita pa ulit ng bloodthirsty wolf. Kabado namang nagtanong ang isa kung ipadadala ba sila sa mga wastelands dahil naniniwala siyang masyado pa itong maaga para doon. Inamin ng guro na siya at si Teacher Lee mula sa class ay talagang nabigla nang magwala ang batang bloodthirsty wolf noong kabilugan ng buwan noong nakaraan. Pinalubag niya ang loob ng klase, sa pagkakataong ito ay hindi na rin sila ipadadala sa mga wastelands. Gaganapin ang pagsusulit sa Leju Military Monster Base. Maingat na pinili at inadjust ang bawat uri ng halimaw, na sadyang pinarami ng militar para subukin ang mga estudyante at mga baguhan. Hiniram ng principal ang bloodthirsty wolf na iyon sa kanila noong nakaraan. Nagtanong si Lin Zhao kung ibig sabihin ba nito ay mag-isang kikilos ang lahat sa pagkakataong ito. Ipinaliwanag ng guro habang nakaturo sa isang diagram, hahatiin sila sa mga grupong may 5 miyembro. Ang pangangaso ng isang halimaw bilang isang grupo ay makakakuha ng rank C, ang mag-isang paghuli sa isang halimaw ay makakakuha ng rank E, at ang mag-isang paghuli sa 5 o higit pang mga halimaw ay makakakuha ng rank A. Nagpatuloy siya habang inaayos ang kanyang salamin. Random na nag-assign ang militar ng mga grupo sa buong third year, at bawat grupo ay makakatanggap ng gabay pagdating. Bagaman, ayon sa kanyang narinig, gumawa si Instructor Storm Leopard ng espesyal na plano para kay Lin Zhao. Lumipat ang eksena sa Leju Military Monster Base. May 2 sundalong nag-uusap. Nagtanong ang isa sa kanyang kasama kung ito ang unang beses niyang magsilbing tagatala ng pagsusulit. Ang kasamahan niya, na kinilala bilang si King Sui Kayan, isang kakagraduate lang na sundalo at dating top student, ay kinumpirma na ito nga ang unang beses niya. Inanunsyo na ang mga grupo. Tignan mo na kung aling team ang pamumunuan mo. Nagtatakang nagtanong si Kian kung bakit 4 lang ang miyembro sa isa sa mga grupo. Ipinaliwanag ng kasamahan niya, dahil hindi eksaktong mahahati sa 5 ang bilang ng mga estudyante, ilang grupo ang naiwang may 4 na miyembro lang. Idinagdag niya na mas mahina ang isang grupo na may 4 na tao, kaya mas mahirap ang trabaho ng tagatala. Ipinakita ng isang mensahe sa kanyang telepono ang mga bumubuo sa grupo ng gaganap na Shimizu, sina Zhuang Zhenyu, Ling Zhu, Baishan, at Lin Zhao, kung saan sinamahan pa ng isang good luck ang mensahe. Kinumbinsi ni Kian ang sarili niya na magiging maayos ang lahat at kaya niya ito. Sa loob ng dormitoryo ng military base, nakarating si Lin Zhao sa isang kwarto, Group 38, Room 308. Ito na siguro yon. Masiglang bumati si Baishan at sinabing akala niya may narinig siyang paparating at masaya siyang magkagrupo sila. Mula ngayon, best friends na sila. Nagulat si Lin Xiaoyu at nakilala siya. Baishan, nandoon din si Huang Zhenyu. Sa wakas, kinumpirma ni Ling Zhu na kasali rin siya sa grupo. Sa inis, nagtanong si Lin Zhao kung paano silang 4 napunta sa isang grupo, kumbinsidong niluto ang lahat, talagang niluto. Pumasok si Kian at kaswal na binati ang lahat. Hi sa inyo. Nagpakilala si King Sui Kian bilang recorder ng Group 38 at ipinaliwanag na mayroon siyang 3 tungkulin. Una, tulungan silang alamin ang ruta ng pagsusulit. Pangalawa, i-record ang kanilang hunting performance at mga score. At pangatlo, iligtas sila kung manganib ang kanilang buhay. Nakatayo sa harap ng karatula na Leju Military Monster Reserve, binalaan sila ni Kian na mag-umpisa na sa unahan ang Monster Zone. Naglakad siya kasama ng grupo, ipinapaliwanag na bilang recorder, hanggang obserba at dokumento lang siya nang hindi nang hihimasok, kaya pakiusap niya na mag-ingat ang lahat. Inamin niya na wala pa rin siyang ideya kung gaano sila kalakas. Sa pagpapakumbaba, idineklara ni Baixian na siya ang pinakamahina sa grupo sa Baitawa. Nagtanong si Ling Zhu kung halos nasa isang level ba ang 3 pa. Kinumpirma ni Zhenyu na. Tinanong ni Kian si Lin Zhao kung ano ang class ranking niya. Sumagot siya, pang 382. Tahimik na nawala ng pag-asa si Kian.
Tatlong estudyanteng malapit sa kulelat ang ranking, tapos may isa pang mas mababa. Naisip niya kung ano ang ginawa niya para mapunta sa assignment na ito. Kahit na ganoon, nagdesisyon siyang gagawin ang lahat para matulungan silang makaabot man lang sa rank ni. Idineklara ni Kian na tutulungan niya ang grupo na makapasa sa pagsusulit. Pumasok ang grupo sa Monster Zone. Di nagtagal nakita nila ang target nila, isang Blackhorn pangolin, isang halimaw na ka-level ng mga standard sa pagsusulit. Sumugod muna papunta sa unahan si Zhuang Zhenyu dala ang kalasad niya. Ipinosisyon niya ito sa harap ng katawan niya para harangin ang pag-atake ng halimaw. Ang hindi niya inaasahan, hindi kapani-paniwala ang lakas ng halimaw kaya tumilapon siya. Sinamantala ni Baishan ang pagkakataon at sumugod ng may dalang palakol, pero masyadong matigas ang balat ng halimaw at hindi man lang niya ito nagalusan. Nang umatras siya, sumugod si Ling Zhu gamit ang kanyang espada. Nagpakawala siya ng malakas na atake, pero hindi ito mepekto. Nawasak ang espada niya at tumilapon. Sumugod si Lin Zhao at pinakiusapan ang lahat na huwag patayin ang halimaw dahil gusto niya ring subukan ang sarili niya laban dito. Umatake siya habang nagpapatuloy naman sa pag-atake ang iba. Nakatago sa malapit, pinanood ni Kian ang lahat ng may labis na pagkabigla. Wala sa kanila ang pumatarget sa mga mahinang bahagi ng halimaw, pero wala ni isa man sa kanila ang natamaan kahit minsan. Tinanong ni Baishan si Huang Zhenyu kung handa na siya at kinumpirma naman ni Zhenyu na. Nanunood mula sa malayo, nagkomento ang grupo na nagsisimula na silang maawa sa halimaw at dapat na nila itong tapusin agad. Sa isang nakakamatay na atake, tinapos ni Lin Zhao ang halimaw. Sa tuwa, idineklara ni Kian na pumasa sila sa pagsusulit at kailangan na nilang magtungo sa aid station. Pinayuhan ni Kian ang grupo na mas ligtas ang eastern route, samantalang ang western route ay mas maraming halimaw, kabilang ang ilang rank E monsters malapit sa Black Peak Mountain. Sumang-ayon ang grupo na daanan na lang ang western route, kaya nawala ng masabi si Instructor Kian. Sa di kalayuan, minadali ni Baishan si Lin Zhao at sinabing humabol na sa kanila. Sa pag-aalala, binalaan ni Kian ang grupo na ang pag-target sa rank E sa pamamagitan ng solo hunting ay mas mapanganib kumpara sa pag-hunt ng may grupo. Nakita ni Baishan ang isang Shadow Blade Mantis, isa ring examination level halimaw, at sabik na idineklara na gusto niya itong labanan ng mag-isa dahil naku-curious siya sa stealth abilities nito. Nagdesisyon ang iba na magpatuloy na sa unahan at sinabihan siyang tapusin agad. Nagpanik si Kian. May isang miyembro ng grupo na mag-isang lumalaban sa halimaw at walang kahit sinong malapit para iligtas siya kung matalo. Kalmadong sumagot si Baishan na ayos lang ang lahat. May tiwala sila sa kanya. May tumawag kay Zhuang Zhenyu at nagpaalala sa kanyang kailangan na nilang magpatuloy. Isang sigaw ng parating na. Sunod ang isa pang labanan. Hinarap ni Ling Zhu ang isang Steel Claw Panther, isa pa ring examination level halimaw, at tahimik na sinalubong ang pagtalon nito gamit ang espada laban sa kuko. Hindi kalayuan, pinabagsak ni Baishan ang isang Terror Bull, isa ring examination level halimaw, gamit ang isang tumpak na atake. Samantala, nakatayo na si Lin Zhao sa ibabaw ng katawan ng isang bumagsak na giant bear, hawak ang espada. Tinanong niya si Kian kung kailangan ba nitong i-record iyon. Nahihiya, nautal siya na, syempre, kailangan niya yung i-record. Tapos sa inis, hinarap ni Kian si Lin Zhao na sinasabing nilinlang siya nito, dahil imposible na ang isang rank 382 lang ay lalaban ng ganoon. Nagpumilit siya, isinumpa na talagang pang 382 siya. Sumingit si Zhuang Zhenyu sa grupo. Humingi siya ng paumanhin sa pagsingit pero binalaan silang may papalapit na malaking halimaw.